Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1776. Philip Clark, nagdilim ang mukha ni Homer bago siyang umisi at sinabing, "Damn it, are you trying to scare me?" Ako si Homer Dunley. Anong uri ng mga bagyo ang hindi ko nalampasan? Sa tingin mo matatakot ako sa ilang salita mula sa'yo? Okay, halika, gusto kong makita kung ano pa ang magagawa mo. Snap, bago pa matapos magsalita si Homer, pinatay na ng kabilang partido ang tawag. F***, tiningnan ni Homer ang telepono sa kanyang kamay at sinira ito sa sahig sa galit. Ilang mobile phone na ang nasira niya ngayong gabi. Sumugod ang kasambahay sa gilid at nilinis ang kalat. Naglabas siya ng bagong phone at nilagay sa coffee table. Napabuga ng hangin si Homer. Nang kukunin na sana niya ang kanyang telepono, isang lalaking nakasot ang sumugod mula sa pintuan at sumigaw habang pawis na pawis, "Chairman Dunley, masama ang mga pangyayari sa pagkakataong ito." Nanginginig at malamig na umungol si Homer, F***it, now what? Ang aming mga stock ay bumagsak hanggang sa pinakamababang mabilis na limitasyon. Nawalan tayo ng $500 milyong. Ang mga negosyo sa ilalim ng pangalan ay nasamsam din sa 1 minuto ang nakalipas. Ngayon, sinusuri ng mga awtoridad ang mga account. Isa pa, marami sa iyong mga ari-arian ang nasamsam dahil sa mga irregularidad. Pumalakpak. Nang marinig ito, umakyat ang presyo ng dugo ni Homer sa kanyang ulo. Bumagsak siya pabalik sa sofa, iniunat ang kanyang mga kamay, hinawakan ang kanyang dibdib, at sumigaw, "Pills! Pills!" Si Chairman Dunley, sigaw ng lalaki at sumugod na pasulong para ipahid sa dibdib ni Homer. Mabilis na nakahanap ng kasambahay ng mabilisang kumikilos na gamot para sa sakit sa puso at ibinigay ito kay Homer na may kasamang baso ng maligamgam na tubig. Pagkaraan ng ilang minuto, nagtanong si Homer na may maputlang mukha, "Ano ang sinabi mo?" "Ang mga stock ay nahulog sa pinakamababang limitasyon at natalo kami ng $500 milyong. Tumango ang lalaki at sinabing, "Oo, Chairman Dunley." Nang magbukas ang merkado ngayong umaga, bumagsak ang presyo ng stock. Ang isang malaking pag-agos ng mga retail na mamumuhunan ay nagbenta ng aming mga stock na parang baliw sa kabila ng malaking pagkalugi sa kanilang sarili. Nang umabot sa pinakamababang punto ang aming presyo ng stock, may bumili ng lahat ng ito. Nawalan kami ng $500 milyong at tumigil din ang kumpanya sa paggawa. Paano naging ganito? Mukhang nagdududa si Homer. "Chairman Dunley, pinaghihinalaan namin na may lihim na nagtatarget sa iyo," sabi ng lalaki. Tina-target siya. Nalaman agad ni Homer si Philip Clark. "Paano ang ibang kumpanya?" Mabilis na tanong ni Homer. Umiling ang lalaki at sinabing, "Chairman Dunley, nasamsam na rin ang ibang kumpanya. Ngayon, ang lahat ng mga ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan ay kinuha at iyong mga ari-arian sa bangko ay na-freeze na rin." "Ano?" Bulalas ni Homer. Marahas siyang umubo at tumalsik ng isang bibig ng dugo. Tapos, nag-aalalang tanong niya, "Paano ang mga partner? Ano ang sinabi nila? Nakipag-ugnayan ka ba sa kanila at humingi ng tulong sa kanila?" Umiling ang lalaki at sinabing, "Nakontak namin silang lahat at wala ni isa sa kanila ang handang tumulong. Tumanggi rin silang magsalita nang magtanong kami. Chairman Dunley, sa tingin ko ay hindi maganda ang mga bagay-bagay sa pagkakataong ito." Kabanata 1777. Nang marinig ito ni Homer, dumilim ang kanyang mukha at nanlabo ang kanyang mga mata. Aile mumbled under his breath, "Imposible ito. Paano ito nangyari nang napakabilis? Sino siya? Paano siya magkakaroon ng ganoong paraan at lakas?" Natarante si Homer. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na para siyang nahaharap sa isang problemang hindi kayang lutasin. Kahit kailan ay hindi niya siniseryoso ang isang binata na tulad ni Philip, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, wala siyang magagawa kundi suriin muli si Philip. "Chairman Dunley, ano ang gagawin natin ngayon?" Ang mga empleyado sa kumpanya ay nag-uusap tungkol sa pagbibitiw at isang grupo ng aming mga kasosyo ay dumating ng maaga sa umaga upang humingi ng tulong sa mga kalakal. Bagamat pansamantalang pinigilan sila ng ating mga kababayan, hindi na talaga natin sila mapipigilan pa.
Kapag nalaman nila ang kasalukuyang suliranin at ang mga kasosyong ito ay nagdemand sa atin, ito ay talagang matatapos para sa atin. Ang lalaki ay mukhang balisa, at ang kanyang noo ay puno ng malamig na pawis. Huminga ng malalim si Homer para pakalmayan ang kanyang isip at sinabing, hindi tayo maaaring magpanik ngayon. Bumalik ka at patatagin mo muna ang sitwasyon, kukuha ako ng aayos ng problema. Okay, sagot ng lalaki at lumabas ng vilya. Samantala, bumaba si Hector mula sa ikalawang palapag habang nag-iinat. Mukha siyang batang master na walang ginagawa, na walang alam sa nangyari sa bahay. Tay, ano na? Bakit ang ingay ng madaling araw? Nahuli mo ba si Philip? Nakangiting naglakad papunta sa sofa si Hector. Uupo pa lang siya nang biglang nagalit si Homer at sinipa si Hector sa tiyan dahilan para matamba ito sa sahig. Pagkatapos, itinuro ni Homer si Hector, na nakahiga sa sahig at nalilito ang mukha. Nagmura siya, idiot, alam mo ba kung gaano karaming problema ang iyong naidulot? Tapos na ang kumpanya, tapos na ang pamilya natin. Napatulala si Hector habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ang sakit ay napasigaw siya nang naghi-hysterical, Tay, ano bang nangyayari sa iyo? Anak mo ako. Ano ang ibig mong sabihin na ginawa ang kumpanya? Kami ang pamilya Donley ng Flower City. Paano tayo magagawa? Hinaplos ni Hector ang tiyan at sinubukang tumayo mula sa sahig ng humakbang si Homer at sinampal siya habang nagmumura. Hindi ka ba marunong magsisi? Alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ng sekretarya ngayon? Tinapon ni Hector ang nag-aapoy na pisngi at tumingin kay Homer na ngayon ay nasa galit. Tanong niya, ano ito? Bakit mo ako sinasaktan? Kahit na ang aking ina ay hindi pa ako sinaktan. Ikaw, galit na galit si Homer, at ang galit ay nagpakulo ng kanyang dugo. Gayunpaman, nang maisip niya ang ina ng kanyang kamay na anak, ang kanyang nakataas na kamay ay hindi makagalaw ng isa pang pulgada. Walang magawa, napabuntong hininga si Homer at naupo sa sofa habang sinasabi, ngayon lang, sinabi ng secretary na lahat ng kumpanya at pabrika natin ay iniimbestigahan na. Ang aming presyo ng stock ay bumaba sa pinakamababang limitasyon at nawalan kami ng 500 milyong dolyar. Kahit ilang mga ari-arian ay nasamsam at ang lahat ng mga bank account ay na-freeze. Ano? Na-freeze ang mga bank account? Napatulala si Hector at mabilis na nagtanong, Tay, huwag kang magsinungaling sa akin. Kailangan kong gumamit ng pera ngayon. Pinandilatan ni Homer ang kanyang anak at malamig na sinabi, magsisinungaling ba ako sa iyo? Natigilan si Hector at nagtanong, Tay, sinong may gawa nito? How dare they target our family? Sino pa ba? Ito ang pinagkaguluhan mo sa Upper Creek. Yung Philip Clark. Seryosong sigaw ni Homer. Nang marinig ang pangalang ito, nagulat si Hector at sinabing, imposible. Hindi ba sinabi ni Seventh Uncle kagabi na solve na? Bakit kasi? Sa pagsasalita tungkol dito, naisip ni Homer ang kanyang ikakapitong kapatid at sinabi, tatawagan ko ang iyong ikakapitong tiyuhin upang tanungin siya tungkol dito. Napaka-uncertain ng sitwasyon ngayon. Kailangan namin ang iyong ipitong tiyuhin upang mamuno. Pagkatapos nito, kinuha ni Horner ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Milo. Kabanata 1778, maya-maya, nakonect na ang tawag. Mula sa kabilang dulo ang malakas na tawa ni Milo habang sinasabing, pang-apat na kuya, bakit ang aga-aga ang tawag mo sa akin? Hindi pa ba naayos ang usapan kagabi? Napabuntong hininga si Homer at sinabing, Milo, hindi pa neresolba. Alam mo ba kung anong nangyari sa kumpanya ko kaninang umaga? Nawala ko ang 500 milyon sa stock market at lahat ng ari-arian at ari-arian ko ay na-freeze at nasamsam. Ano? Sa kabilang linya, nabigla si Milo. Malungkot ang mukha niya habang nagtatanong, paano nangyari ito? Ginawa ba ito ng batang nagngangalang Philip Clark? Tumanggaw si Homer at tumugon, siya po. Tinawagan niya ako kaninang umaga at hiniling na ibigay ko si Hector. Tumanggi ako. Hindi nagtagal pagkatapos ng tawag, nakatanggap ako ng masamang balita mula sa secretary ng kumpanya ko. Milo, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Mayroon kang malawak na network ng mga koneksyon sa Flower City. Tulungan akong malaman kung ano ang iniisip ng mga boss at malalaking tao sa Flower City tungkol dito. At saka, tulungan akong makipag-ugnayan kay Philip at sabihin sa kanya na gusto ko siyang makilala.
Walang nagtatagal na awayan, tanging mga kaibigang walang hanggan. Walang ibang pagpipilian si Homer. Masyadong mabangis at tumpak ang mga killing moves ng kalaban. Isa na siyang agila na sirang pakpak, hindi na makakalipad. Dumilim ang mukha ni Milo. Pinag-isipan niya ito at sinabing, sige, gagawin ko kaagad. Pagkatapos noon ay in-end na niya ang tawag. Sa sandaling ito, si Milo ay nasa marangyang suite ng isang clubhouse, nakatayo sa harap ng malalaking French windows. Habang pinagmamasdan niya ang papasikat na araw, tumawag siya ng ilang beses. Sa malambot na sopa sa likod niya ay isang maselang babae na may makatarungang likod at magandang kurba. Hello, Blaine. Mabilis na malaman para sa akin kung sino ang tumutulong sa mga tagalabas laban sa aking pang-apat na kapatid. Kahit sino pa yan, ipasa mo ang message ko sa kanila. Kung sino man ang maglakas loob na tumulong sa mga tagalabas laban sa isang miyembro ng aking pamilya Donley, ako, si Milo Donley, ay tiyak na hindi sila bibitawan. Bukod dito, makipag-ugnayan kay Alan Holmes sa Upper Creek at humiling sa kanya na bigyan ako ng pabor. Makipag-ugnayan sa isang bata na nagngangalang Philip Clark at sabihin sa kanya na gusto ko siyang makita. Sunod-sunod na utos ni Milo. Hindi nagtagal bago gumana ang kanyang puwersa sa Flower City at Upper Creek. Naka-cross arms at nakasuot ng maluwag na pulang bathrobe, tumingin siya sa abalang kalye sa labas na may malamig na halik sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag sa telepono at nagtanong, paano ito? Nalaman mo ba? Sa kabilang dulo ng telepono, isang magalang na boses ang nagsabi, Seventh Master, mayroon kami. Walang sino man sa Flower City ang tumutulong sa mga tagalabas laban sa iyong pang-apat na kapatid sa pagkakataong ito. Lahat ay ginawa ng mga puwersang kabilang kay Philip Clark. Marami siyang puwersa at kumpanya sa Flower City, na lahat ay namuhunan ng isang kumpanya na tinatawag na Clark Group. Clark Group, bakit hindi ko ito narinig dati? Yumigting ang ekspresyon ni Milo habang nakapikit ang mga mata. Sa pamamagitan ng telepono, sumagot si Blaine, Seventh Master, kalalabas lang kagabi nitong Clark Group. Maraming kumpanya sa lungsod na ito ang nakuha nila sa magdamag sa mataas na presyo. Maging ang 6 na Panginoon sa ilalim ng lupa ng Flower City ay binili na nila. Sa totoo lang, Seventh Master, ang taong pinagkaguluhan ng iyong ika-4 na kapatid sa pagkakataong ito ay hindi isang maliit na prito. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Milo. Natahimik siya habang sinasabing, kahit sino siya at anong klaseng kapangyarihan mayroon siya, bawal lumabas ang isang karakter na tulad niya sa teritoryo ng aking Flower City. Naiintindihan mo ba? Kabanata 1779. Natahimik sandali ang nasa kabilang dulo ng telepono habang sinasabing, Seventh Master, naiintindihan ko ang iyong mga utos, ngunit hindi ganoon kadaling lutesin ang bagay na ito. Sa tingin ko dapat kang makipag-ugnayan muna sa kabilang partido. Hindi maraming tao ang makakaharap ng matinding pinsala sa mga negosyo ng iyong pang-4 na kapatid sa loob lamang ng isang gabi. Malamig ang mukha ni Milo. Alam niyang tama ang kabilang partido. Mukhang minamaliit niya si Philip Clark. Alam ko, hindi mo na ako kailangang turuan, gawin mo lang ang sinasabi ko. Sigaw ni Milo. Okay, sagot ng kabilang partido at ibinaba ang telepono. Sa sandaling ito, tumingin si Milo sa kanyang refleksyon sa salamin na bintana at naramdaman sa unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang mabigat na kalaban. Noong nakaraan, siya ang laging naninira ng iba. Ngayon, ito ay kabaligtaran. Ang isang tao sa Flower City ay talagang nagkaroon ng lakas upang siya ay magdusa ng pagkawala at maging sanhi ng pagkawasak sa kanyang pamilya. Nang nag-iisip si Milo kung paano aayusin ang problema, tumunog ang kanyang telepono. Sinilip niya ang caller ID at nakita niya ang isang hindi pamilyar na numero. Hello, sinagot ni Milo ang tawag na nakakunot ang noo. Balita ko hinahanap mo ako. Isang masiglang boses ng lalaki ang tumunog mula sa kabilang dulo ng telepono. Nagulat si Milo habang nagtanong, ikaw ba si Philip Clark? Tama, ako si Philip Clark. Sa sandaling ito, nakaupo si Philip sa isang rumaragasang Mercedes at dumaan lang sa toll gate ng Flower City sa Charbury. Well, dahil nagkusa ka na makipag-ugnayan sa akin, diretso na ako sa iyo. Paano mo gustong ayusin ang kasong ito? Kung maaari, sa tingin ko dapat tayong magkita. Malungkot ang mukha ni Milo,
ngunit may nakakatakot na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Oo naman, maaari kang magpasya kung saan magkikita, sagot ni Philip. Bulaklak City, Glory Hotel. Ano sa tingin mo? Sabi ni Milo na hindi mapigilan ang malamig na ngiti. Hanggat kaya niyang linlangin ang batang ito na pumunta sa Flower City, makukuha ni Milo ang lahat. Pagkatapos ng lahat, pumunta siya sa Flower City. Walang hindi niya magagawa dito. Noong una, nahulaan ni Milo na dahil may ganoong paraan ang kabilang partido, hindi siya magiging walang ingat na tao. Malamang na makikita niya ang kanyang motibo sa pagpili ng isang lugar sa Flower City. Kaya, naghanda siya ng backup na plano. Kung hindi pumayag si Philip, magkikita sila sa Golden City, na nasa pagitan ng Charbury at Penhart. Ito ay isang bagay lamang ng paglalakbay. Hindi niya inaasahan na papayag si Philip. Okay, walang problema. Nasa Flower City na ako, sagot ni Philip. Nang marinig ito, natigilan si Milo. Sumabog ang pananabik, na sinundan ng hinala at kaba. Nasa Flower City ka. Hindi makapaniwalang tanong ni Milo. Tama na yan. I can reach Glory Hotel in 20 minutes, walang pakialam na sabi ni Philip. Napangiti si Milo at sinabing, mabuti, pupunta ako dyan at sasalubungin ka. Pagkasabi nun ay pinatay na ni Milo ang tawag. Nawala agad ang ngiti sa labi niya at napalitan ng malamig na lamig. Kumunat ang noo niya at nag-isip sandali bago ay dial ang internal line. Malamig niyang sabihin sa lahat na maghanda at palibutan ang Glory Hotel. Walang sino mang pinapayagang pumasok o umalis sa hotel. Isa pa, sabihin kay Dogo at sa iba na humiga sa pagtambang sa hotel. Kung may nangyaring hindi maganda, patayin mo na lang ang kabilang partido para sa akin. Detalyadong ibinigay ni Milo ang kanyang mga order bago niya ay dial ang numero ni Homer at natatawang sinabing, pang-apat na kuya, nakontak ko na ang kabilang partido. Sa hindi malamang pagkakataon, napakatapang niya na narating na niya ang Flower City. Wala nang magiging problema sa pagkakataong ito. Hanggat dumating siya sa Flower City, kailangan niyang yumuko sa ating mga patakaran kahit sino pa siya. Nang marinig ito ni Homer ay labis din siyang natuwa. With a smile on his face, he said, talaga. Sige, alis na ako agad. Gusto kong makita ng eksakto kung sino itong Philip Clark maglakas loob na ay patong ang kanyang mga kamay sa akin. Dahil nakarating na siya sa Flower City, hindi ko siya hahayaang umalis nang hindi nababalat ang balat sa likod niya. Nakahinga ng maluwag si Homer. Nahaharap sa sunod-sunod na pag-atake ni Philip, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong makaganti, kaya paanong hindi siya masasabik. Para sa kanya na pumunta sa Flower City ay naghahanap ng kamatayan. Si Philip Clark ay masyadong bata at mapusok. Kabanata 1780. Sa sandaling ito, napansin ni Hector ang ngiti sa mukha ng kanyang ama at nag-aalinlangan siyang nagtanong, Tay, ano ang nangyayari sa iyo? Nahawakan na ba ni Seventh Uncle ang usapin? Pinandilatan ni Homer ang kanyang hanggal na anak at sinabing, dumating na si Philip Clark sa Flower City. Ano? Gulat na bulalas ni Hector. Tapos, with a look of excitement and malice, he said, he actually dares to come to Flower City. Tulala ba siya? Ang Flower City ay teritoryo ng aming pamilya. Ang pagpasok ng ganito ay kapareho ng paghahanap ng kamatayan. Tuwang-tuwa si Hector. Ang moldito na si Philip Clark ay talagang may lakas ng loob na habulin siya sa Flower City. Tiyak na papatayin niya si Philip sa pagkakataong ito. Pinaikit din ni Homer ang kanyang mga mata at nakangiting sinabing, hehe, bata pa lang siya at immature na bata. Iniisip niya na kami ay walang ngipin na tigre at pushover dahil pansamantala lang kaming pinasuko. Pero hindi niya alam na sa Flower City, nandoon pa rin ang iyong ikapitong tiyuhin. Pagkasabi noon ay ngumiti ang mag-ama sa isa't isa. Mabilis na tanong ni Hector, saan kayo magkikita? Sasamahan kita. Nang marinig ito, tinitigan siya ni Homer at same time na sinabi, hindi, manatili ka sa bahay. Hindi mo ba naisip na sapat na ang gulo mo? Pagkasabi noon, tumayo si Homer at sinabi sa mga katulong sa pintuan, bantayan ninyong lahat ang binatang Panginoon. Kapag nakita ko siyang palusot, susundan kita. Oo, Patriarch. Ilang katulong ang yumuko at sumagot. Hindi nagtagal, nagmaneho si Homer sa Glory Hotel.
Hinihintay na siya ni Milo sa pasukan. Matapos magkita ang dalawa, kinakabahang tanong ni Homer, paano na? Nandito pa ba? Tumanggaw si Milo at sinabing, nasa private room sa taas. Tumanggaw si Homer, tumingin sa paligid, at nagtanong, wala ka bang inayos? Kung sakaling may mangyari. Alam ni Milo na tatanungin ito ni Homer at sinenyasan siyang tumingin sa kanilang itim at puting SUV na nakaparada sa kalye, pati na rin sa ibang intersection. Maging ang mga doorman ng hotel at ang mga taong nagbabantay sa loob ay mga tauhan ni Milo. Naayos na ang lahat, Homer. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Gaano man kalaki ang sandalan ni Philip, nasa likod namin siya ngayon at kailangang mag-ingat. Wala siyang pinagkaiba sa pagiging isda sa chopping board at nasa atin. Matapos mag-isip, tumanggaw si Homer, pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo, at pumasok sa hotel kasama si Milo. Maya-maya, nakarating na sila sa private room sa taas. Pagpasok pa lang nila sa pinto, nakaramdam sila ng kakaibang atmosphere. Sa silid, nakaupo si Philip sa sofa na walang pakialam. May kalmadong mukha at may ngiti sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa mga kapatid na papasok sa pintuan. Masyadong bata, iyon ang unang impresyon ni Milo. Ganun pa man, ang mga matang iyon ng kabilang partido ay nagparamdam sa kanya na tinitigan siya ng isang mabangis na hayop. Ito ay imposible. Kinilig si Milo habang pumasok at nakangiting sinabi, naniniwala ako na ikaw si Mr. Philip Clark. Nais niyang maging magalang at magiliw. Sa kanyang pagtataka, hindi siya binigyan ni Philip ng kagandahang loob. Sa halip, malamig niyang sinabi, iisa lang ang kondisyon ko. Ibigay mo si Hector Donnelly, kung hindi, mamamatay ka. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1781. Ngumisi si Philip, sa tingin mo, malaki ba ang $50 million? Si Anne ay nasa koma pa rin. Kung hindi siya gising, sa tingin ko hindi mo na rin kailangan mabuhay sa mundong ito. Natawa si Homer sa sobrang inis. Hindi pa siya nakakita ng ganoong arrogant na binata. Ang presyo ng $50 milyong ay ang limitasyon ngunit kabilang ang partido ay hindi pinahahalagahan ito sa lahat. Naging yaya lang siya, di ba? Dahil hindi na siya magising, bakit hindi na lang dito magtatapos ang lahat? Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Homer na mapamura. Very well, since you refuse to accept, wala na rin kaming magagawa. Hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo nitong $50 milyong. Gusto mo pa ba kaming makitungo? Sige, tingnan natin ang iyong mga pamamaraan. Tumanggi akong maniwala na maaari mong gawing bangkarota ang aking pamilya Donnelly ng Flower City. Ang mga sulok ng bibig ni Philip ay hiyubog, na nagpapakita ng isang malupit na pagngisi. Sinabi niya, kung gayon, maghintay ka at tingnan. Pagkatapos noon, humarap siya kay Milo at Mataray na sinabi, sa responsableng partido lang ang habol ko. Ayokong magkaroon ng masyadong maraming salungatan sa pamilya Donnelly. Wala kang kinalaman sa paggamit nito, kaya huwag kang makialam. Kung kailangan mong makialam, pasensya na, ngunit magiging biktima ka rin ng pagkawasak na darating. Natigilan si Milo at hindi makapaniwalang tumingin kay Philip. How dare he threaten din siya. Ito ay Flower City. Ito ang teritoryo ng Milo Donnelly. Hindi niya maiwasang mapamura at bigyan ng babala, bata, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang kapangyarihan ng pamilya ko Donnelly sa Flower City. Ang pangalan mo ay Milo Donnelly. Sa Flower City, maaari kang ituring na isang mahusay na figure. Kahit na ang 6 na Panginoon sa ilalim ng lupa ng Flower City ay kailangang magpakita ng paggalang sa iyo. Mayroon kang 23 negosyo sa Flower City, na humahawak ng mga posisyon ng Executive Director at Shareholder. Ang iyong mga ari-arian ay halos $5 bilyong. Bukod dito, mayroon kang tiyak na posisyon sa pangunahing pamilyang Donnelly. Tama ba ako? Ngumisi si Philip habang inilalantad ang background ni Milo na parang nag-uulat ng weather forecast. Pagkarinig nito, nanginginig ang puso ni Milo habang may pagdududa na nakatingin kay Philip. Tapos, ngumiti siya at sinabing, very well, I didn't expect that you've actually looked into my background. Kung ganoon, dapat mong malaman na hindi ka makakalabas ng Flower City nang walang pahintulot ko.
Pagkasabi niya noon ay marahas na itinulak ang pinto ng private room mula sa labas ng malakas. Agad namang sumugod ang mahigit 100 matipunong lalaki na may mga sandata, lahat sila ay matamang nakilala kay Philip. Philip, ayoko munang gawin ito, pero masyado kang mayabang at persigido. Tatanggi ka lang na ikompromiso at ipilit na umabot sa puntong ito sino ang dapat sisihin. Ngumisi si Milo at hinayla ang kurbata ng suit niya. Pagkatapos nito, inilibot niya ang paningin sa buong silid at sinabing may mabangis na ngiti, at saka, napakatapang mong pumuntang mag-isa. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Puno ng ngiti si Homer sa mga sandaling ito. Nakatitig ng masama sa nag-iisang Philip, sinabi niya, "Anak, hayaan mo akong magtanong sa iyo ngayon. Pwede bang kalimutan na natin ang bagay na ito?" Haha. Nagkaproblema ang bata at immature na batang ito sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nang maisip ni na Milo at Homer na susuko si Philip, nagkibit-balikat ang kabilang partido at walang pakialam na tumawa. Sabi niya, "Kaunti lang ang tao. Hindi ka ba nahihiya na tawagin ang iyong sarili na pinuno ng Flower City?" Kabanata 1782. Ngumisi si Philip, "Sa tingin mo, malaki ba ang $50 million? Si Anne ay nasa koma pa rin. Kung hindi siya gising, sa tingin ko hindi mo na rin kailangan mabuhay sa mundong ito." Natawa si Homer sa sobrang inis. Hindi pa siya nakakita ng ganoong arrogant na binata. Ang presyo ng $50 milyong ay ang limitasyon ngunit kabilang ang partido ay hindi pinahahalagahan ito sa lahat. Naging yaya lang siya, di ba? Dahil hindi na siya magising, bakit hindi na lang dito magtatapos ang lahat? Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Homer na mapamura. "Very well, since you refuse to accept, wala na rin kaming magagawa. Hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo nitong $50 milyong. Gusto mo pa ba kaming makitungo? Sige, tingnan natin ang iyong mga pamamaraan." Tumanggi akong maniwala na maaari mong gawing bangkarota ang aking pamilya Donley ng Flower City. Ang mga sulok ng bibig ni Philip ay hiyubog, na nagpapakita ng isang malupit na pagngisi. Sinabi niya, "Kung gayon, maghintay ka at tingnan." Pagkatapos noon, humarap siya kay Milo at Mataray na sinabi, "Sa responsableng partido lang ang habol ko. Ayokong magkaroon ng masyadong maraming salungatan sa pamilya Donley. Wala kang kinalaman sa paggamit nito, kaya huwag kang makialam. Kung kailangan mong makialam, pasensya na, ngunit magiging biktima ka rin ng pagkawasak na darating." Natigilan si Milo at hindi makapaniwalang tumingin kay Philip. How dare he threaten din siya? Ito ay Flower City. Ito ang teritoryo ng Milo Donley. Hindi niya maiwasang mapamura at bigyan ng babala, "Bata, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang kapangyarihan ng pamilya ko Donley sa Flower City. Ang pangalan mo ay Milo Donley. Sa Flower City, maaari kang ituring na isang mahusay na figure. Kahit na ang 6 na Panginoon sa ilalim ng lupa ng Flower City ay kailangang magpakita ng paggalang sa iyo. Mayroon kang 23 negosyo sa Flower City, na humahawak ng mga posisyon ng executive director at shareholder. Ang iyong mga ari-arian ay halos $5 bilyong. Bukod dito, mayroon kang tiyak na posisyon sa pangunahing pamilyang Donley. Tama ba ako? Ngumisi si Philip habang inilalantad ang background ni Milo na parang nag-uulat ng weather forecast. Pagkarinig nito, nanginginig ang puso ni Milo habang may pagdududa na nakatingin kay Philip. Tapos, ngumiti siya at sinabing, "Very well, I didn't expect that you've actually looked into my background. Kung ganoon, dapat mong malaman na hindi ka makakalabas ng Flower City nang walang pahintulot ko." Pagkasabi niya noon ay marahas na itinulak ang pinto ng private room mula sa labas ng malakas. Agad namang sumugod ang mahigit 100 matipunong lalaki na may mga sandata, lahat sila ay matamang nakilala kay Philip. "Philip, ayoko munang gawin ito, pero masyado kang mayabang at persigido. Tatanggi ka lang na ikompromiso at ipilit na umabot sa puntong ito sino ang dapat sisihin." Ngumisi si Milo at hinayla ang kurbata ng suit niya. Pagkatapos nito, inilibot niya ang paningin sa buong silid at sinabing may mabangis na ngiti, at saka, "Napakatapang mong pumuntang mag-isa. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo." Puno ng ngiti si Homer sa mga sandaling ito.
Nakatitig ng masama sa nag-iisang Philip, sinabi niya, "Anak, hayaan mo akong magtanong sa iyo ngayon. Pwede bang kalimutan na natin ang bagay na ito?" Haha, nagkaproblema ang bata at immature na batang ito sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nang maisip ni na Milo at Homer na susuko si Philip, nagkibit-balikat ang kabilang partido at walang pakialam na tumawa. Sabi niya, "Kaunti lang ang tao. Hindi ka ba nahihiya na tawagin ang iyong sarili na pinuno ng Flower City?" Kabanata 1783. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Milo. Kahit nagtatampo, nakangiti pa rin niyang sinabi, "Anong sabi mo? Masama ba ang tingin mo sa akin?" Halos mamatay na si Milo sa kakatawa. Ang mayabang na lalaking ito ay talagang naglakas loob na magsabi ng ganito. Hindi niya ito sineseryoso. Ito ay Flower City ng Charbury. Kung banggitin kung sino ang may kapangyarihan sa Flower City, walang alinlangan na ang pamilyang Donnelly. Ang magkapatid na Homer at Milo Donnelly. Bagamat si Homer ay nasa ika-4 na ranggo sa pamilyang Donnelly nang sangay habang si Milo ang ika-7, at ilan sa mga kapatid ay nakakalat sa ibang lugar ng Charbury kaya't halos hindi sila nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang 7 magkakapatid sa sangay na ito ng pamilyang Donnelly ay tiyak na magsasama-sama upang labanan ang isang common enemy basta si Milo ang tumawag. "Philip, ipinapayo ko sa iyo na huwag masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili. Ito ang Flower City ng Charbury, ang aking teritoryo. Dahil nakapasok ka sa hotel na ito ngayon, ibig sabihin, kapag hindi tayo nakarating sa isang settlement, hindi ka makakaalis dito." Madiin na sabi ni Milo kasabay ng matinding lamig sa gilid ng kanyang mga mata. Ilang matipunong lalaki sa likod niya ay nagsimula na ring manunuya. "Master Milo, sino itong brat na ito? How dare he look down on you like that? Sa aking opinyon, baliin lamang ang kanyang mga paa at itapon sa kalye." Sa unang tingin, mukha siyang matangkad at payat na may maputlang mukha. Sigurado akong mahina siya. Sa harap ng pangungutya at pang-aalipusta ng mga taong ito, kalmado lang na ngumiti si Philip. Tumingin siya sa dalawang magkapatid habang sinasabi, "Subukan mo lang at tingnan kung makakalabas ako sa hotel na ito." Mayabang. Galit na galit si Homer. Itinuro niya si Felipe at sumigaw, "Mga lalaki, ibaba ninyo siya at baliin ang kanyang mga paa. Gusto kong makita kung hanggang kailan mananatiling matigas ang kanyang bibig." Pagkasabi niya noon ay tumayo na ang matipunong lalaki sa likod ni Milo. Nag-roll up sila ng manggas at mukhang papatayin na nila si Philip on the spot. "Anak, bago ka namin patayin, lumuhad ka at humingi ng tawad sa ating Master Milo." Isang mayabang nangiti sa mukha ang isa sa mga nangunguna. Nang marinig ito, ilan pang lalaki ang nag-echo, "Tama. Kung maglakas loob kang guluhin ang ating Master Milo, naghahanap ka lang ng kamatayan. Bilasan mo, lumuhad at humingi ng tawad sa ating Master Milo. Kapag kumilos tayo mamaya, baka pwede pa kaming maging gentler sa inyo. Kung hindi, mas masahol pa sa kamatayan ang mararanasan mo." Sa harap ng mga pagbabanta at panunuya ng mga taong ito, umiling lang si Philip nang walang pakialam. Habang nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay, dahan-dahan siyang tumayo mula sa sofa. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi, "Sigurado ba kayong mapababa ako?" "Haha, katawa-tawa, 12 kami dito. Sa tingin mo ba hindi ka namin may baba?" Tumawa ng malakas ang isa na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. "Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kanya at baliin mo lang ang mga paa niya. Malaman na humingi siya ng awa mamaya." Tumikim ang isa pang tao at pinisil ang kanyang kamao, gumawa ng isang langit-ngit na tunog. Habang naglalakad sila papunta kay Philip, isang galit na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw sa labas ng pinto ng private room. "Tumigil ka! Sinong nang ahas gumawa ng hakbang laban kay Mr. Clark?" Agad na lumingon sina Milo at Homer at nakita ang isang grupo ng 12 tao na sumugod sa pintuan. Ang nangunguna ay walang iba kundi si Joan Benson, isa sa 6 na Panginoon sa ilalim ng lupa sa Flower City. Hindi inferior sa Milo ang status ni Joan sa Flower City. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang kilalang Panginoon ng eksena sa ilalim ng lupa. Ang kanyang background ay huwad sa paglipas ng mga taon. Sa Flower City, walang maglalakas loob na hindi igalang ang 6 na Panginoon. Iyon ay dahil matagal na ang nakalipas sa Flower City, mayroong isang alamat tungkol sa 6 na dakilang pamilya.
Kabanata 1784. Ang pamilyang Donley ng Sangay ay lumipat lamang dito ng maglaon, at sa malaking lawak, hindi sila nakakuha ng respeto mula sa mga taga roon sa Flower City. Nang maglaon, dahil sa mataas na katayuan ng pangunahing pamilyang Donley sa Charbury, ang ibang mga rehiyon ay humanga sa mga talento sa pamilyang Donley. Kung nirerango ayon sa seniority at pinanggalingan, ito ay malayo pa rin sa sapat para sa sangay na pamilyang Donley na mangibabaw sa Flower City. Bumuo ito ng isang sitwasyon kung saan ang lahat ng puwersa ay humawak sa isa't isa. Sa katunayan, hindi tinanggap ng 6 na Panginoon sa ilalim ng lupa ng Flower City ang pamilya Donley. Gayunpaman, labis silang nababahala sa prestihiyo at lakas ng pangunahing pamilyang Donley sa Charbury na iginagalang pa rin nila ang Milo. Sa sandaling ito, pumasok si Joan sa pribadong silid. Isang grupo ng kanyang mga kampan ang sumunod na malapit. Ang bawat isa sa kanila ay may hiwa ng mga tripulante at mga tato, na nagmukhang pambihirang dominanti. Nagtatampo si Milo sa itsura nila. Master Joan, ano ang nagdala sa iyo dito? Kahit sa loob-loob ni Milo ay ayaw sumuko kay Joan, nakangiti pa rin itong nagtanong nang makita siya. Ang kanyang saloobin ay hindi magalang o natatakot. Si Joan Benson ay pumangalawa sa 6 na Panginoon sa Flower City. Kilala bilang Master Joan, napaka-influential niya sa Flower City. Usap-usapan na walang maglalakas loob na hindi gumalang kay Master Joan sa Flower City. Iyon ay dahil sa anumang hindi pagkakaunawaan na nangyari sa Flower City ay mauuwi sa Joan na papasok at lutisin ito. Napakataas ng kanyang katayuan sa Flower City. Walang pakialam na tumingin si Joan kay Milo at dumaan sa kanya. Pagkatapos, sa nagtatakang tingin ng mga tao, lumapit siya kay Philip, yumuko ng may paggalang, at sinabing, "Young Master Clark, sorry I'm late. Nakatanggap lang ako ng tawag mula kay Mr. Thomas. Ipauwi mo sa akin ang natitira." Sinulyapan ni Philip si Joan, tumango, at tahimik na tumabi. Ang eksenang ito ay natural na naging sanhi ng pagkagulat at pagkagulat ni na Milo, Homer, at iba pa. Ito si Master Joan Benson ng 6 na Panginoon sa Flower City. Siya ay isang kilalang figure sa Flower City. Gayunpaman, sa sandaling ito, napakagalang niya sa binata na nasa harapan nila. Sa isang iglap ay umitim ang mukha ni Milo. Hindi niya inaasahan na makikilala ni Philip si Joan, at tila nirerespeto ng husto ni Joan si Philip. Medyo naging mahirap ang mga bagay. Mas sumama ang mukha ni Homer ngayon at sobrang sama ng loob niya. Matapos tingnan ang kanyang ikapitong kapatid na hindi nagsasalita, humakbang ito at malamig na sinabi kay Joan, "Master Joan, makikialam ka ba sa bagay na ito? Ito ay isang pribadong bagay ng aming pamilya Donley. Bagamat mayroon kang ilang katayuan sa Flower City, dapat mong pag-isipang mabuti kung makikialam dito." Nang marinig ito, lumingon si Joan. Malamig niyang tinitigan si Homer at same time na sinabi, "Homer Donley, hindi ka pa ba nag-aalalang mga aksyong tanungin ang aking mga aksyon, tama ba?" "Ikaw," nagngangalit si Homer sa galit dito. Magsasalita pa sana siya nang pigilan siya ni Milo. Tumingin si Milo kay Joan at nagtanong, "Master Joan, sigurado gusto mo bang makialam sa bagay na ito?" Nakangiting sabi ni Joan, "Milo, hindi ba obvious? Gaya nga ng sinabi ko nang pumasok ako sa kwarto ngayon lang, walang makakagawa kay Young Master Clark sa Flower City. Kahit miyembro ka ng Donley family, hindi mo rin kaya." Talaga, puno ng panginginig ang mukha ni Milo, at nanginginig ang gilid ng kanyang mga mata. Kumunot ang kanyang mga kilay sa malalim na pagkunot ng noo. Kabanata 1785. Tumawa si Joan at sinabing, "Milo, hindi ako nagbibiro sa iyo. Kasama ko ngayon, huwag mong isipin si Young Master Clark." Nilinaw ito ni Joan, at lalong lumala ang pagkunot ng noo sa mga mukha ng magkapatid na si Donley. Desidido si Joan Benson na labanan sila. "Master Joan, ito ang Flower City ng Charbury. Sigurado ka bang ayaw mong magsimula alang ang katayuan ng pamilya Donley bago gumawa ng desisyon?" Malamig ang mukha ni Milo, at parang galing sa lalim ng kuweba ng yelo ang boses nito. Hindi sinasadyang manginig ang mga tao nang marinig ito. Oo, ito ay Flower City, Charbury. Dito, ang pamilyang Donley ang nagmamay-ari ng langit at lupa. Sa paggawa nito,
masasaktan ni Joan ang pamilya Donley. Walang magandang lalabas sa mga nakasakit sa pamilya Donley. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, sinabi ni Joan at sinabing, Milo, ito talaga ang Flower City ng Charberry, ngunit isang bagay ang hindi mo naiintindihan. Ang Flower City ay palaging magiging Flower City, hindi ang lupain ng iyong pamilya Donley. At saka, branch ka lang ng Donley family. Malayo ka sa qualified para banta ako. Kung may mula sa pangunahing Donley at nagsabi ng ganoon, maaari kong mangyari ito. Gayunpaman, dahil ikaw ito, natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Nang marinig ang mga salitang ito, makikita sa ekspresyon ng mukha ni Milo ang kanyang kawalan ng katiyakan. Nanlalamig ang mga mata niya at ngumisi, mukhang hindi ka nasisiyahan sa akin. Iniisip ko kung ito ba ang iyong intensyon o ang ibinahaging intensyon ng 6 na Panginoon. Matagal nang alam ni Milo na 4 sa 6 na Panginoon ang hindi nasisiyahan sa kanya habang ang 2 pa ay nabili na niya. Sa puntong ito, naunawaan na ni Homer ang sitwasyon. Tahimik siyang lumapit kay Milo at bumulong sa tenga, Milo, bakit hindi muna natin ito kalimutan at pabayaan? Sa tingin ko, dapat nating pag-isipang muli ang bagay na ito. Total, si Joan na mismo ang humakbang. Kung na-offend natin siya, katumbas na rin ang offend sa 3. Hindi ito makakabuti sa aming 2. Tsaka nasa Flower City na si Philip. Marami tayong oras para makipaglaro sa kanya ng dahan-dahan. Ayaw makita ni Homer na sinasaktan ni Milo si Joan dahil sa kanya. Masyadong disadvantageous iyon. Pagkatapos ng lahat, ang taong pinag-uusapan, si Philip Clark, ay nakatayo pa rin doon ng maluwag. Kung sila ang unang gumawa ng hakbang, tiyak na masusugatan sila. Kumunot ang noo ni Milo at nag-isip saglit. Pagkatapos ay tumango siya at malamig na sinabi, gumawa ka. Kahit mukhang hindi nasisiyahan ang mga tauhan niya, tumabi pa rin sila at nagbigay daan. Nakangiti si Joan nang lumingon siya kay Philip, sabi na lang, Young Master Clark, pagkatapos mo. Ipinasok ni Philip ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, lumakad papunta kina Milo at Homer nang may pagmamayabang, at sinabing natatawa, kakasimula pa lang ng laro natin. Sana makatagal ka. Pagkatapos noon ay umalis na si Philip sa hotel. Malinaw, ang mga binili ng Clark Group ay ang 4 na iyon. Nakatayo pa rin ang 2 sa likod ni Milo Donley. Bahagyang ngumiti si Joan at sinabing, dahil alam mo na, wala nang masasabi pa sa atin. Nais kong ikaw at iyong mga tao ay lumikas kaagad sa hotel. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung bakit mahirap ang mga bagay-bagay. Pagkalabas pa lang ng mga salita sa bibig niya ay humarap na ang dosenang lalaking dala ni Joan sa dosenang mapupunong lalaki na dala ni Milo. Gayunpaman, walang gumawa ng hakbang. Iyon ay dahil alam nila ang presyo ng paggawa ng isang paglipat. Kinailangan nilang maingat na timbangin ang mga kahihinatnan. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1786. Sinundan siya ni Joan. Bago siya umalis, lumingon siya at sinabi kay Milo, Milo, I have to give you a piece of advice. Huwag isipin na lumaban kay Young Master Clark. Mamamatay ka ng walang libingan. Sa pagtingin sa likuran ni Joan at Philip habang sila ay umalis, ang magkapatid, sina Milo at Homer, ay nagpalitan ng mga tingin na may matinding mababang layunin na kumikislap sa kanilang mga mata. Biglang nagsalita si Milo, may mga panlilin lang itong lalaking ito. Tumango si Homer. Ang pag-atake ni Philip ay parang isang biglaang bagyo na nagpapadala ng suntok ng suntok. Dapat ay pagsubok kagabi habang kaninang umaga ang killing move. Ngayon pa lang, ilang suntok pa ang ibinato niya at nahuli ang magkapatid. Masyadong kontrabida ang batang ito. Sa isang araw lang, inalis niya ang mahigit 20 na negosyo sa Flower City at bumili ng mahigit 4 sa 6 na Panginoon sa ilalim ng lupa. Walang magawa si Milo kundi ang bigyan ng seryosong atensyon ang lalaking ito na may kalakasan at kayamanan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sabi ni Homer, Milo, sa palagay ko ay hindi kasing mahina si Philip Clark gaya ng nakikita niya, mayroon talaga siyang paraan at kapangyarihan. Parang pamilyar sa akin ang binanggit ni Mr. Thomas ni Joan. Familiar. Naningkit ang mga mata ni Milo na sinundan ng pagtataka. Ibig mong sabihin. Tumingin si Homer kay Milo at tumango. Tama,
ito na siguro ang bagong pinakamayamang tao sa rehiyon ng Penhart, si George Thomas. Kung siya talaga ang backer ni Philip, baka hindi tayo magiging malakas para harapin si Philip. Kung kinakailangan, maaaring kailanganin mong makipag-ugnayan sa isang tao mula sa pangunahing pamilya upang kumilos. Nagdilim ang mukha ni Milo, at puno ng pag-iisip ang kanyang isipan. George Thomas, iyon ay talagang magiging lubhang nakakalito. Huwag magpanik, hindi pa ito ang oras, sabi ni Milo na nanlalamig sa kanyang mga mata bago idinagdag, kung ganoon, kaya lang natin. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng swiping motion sa kanyang leeg. Hindi nagpakita ng anumang sorpresa si Homer dito ngunit tumanggo siya at sinabing, kaya natin iyan. Ito ang Flower City. Kahit anong mangyari, kaya nating sugpuin. Habang sinasabi niya iyon ay parang may naisip siya at sinabing, naayos ko na si Ernie na pumunta sa Upper Creek. Tatanungin ko siya kung paano nangyari. Pagkatapos noon ay kinuha ni Homer ang telepono at dinial ang numero ni Ernie ngunit matagal na walang sumasagot. Nagdulot ito ng isang pakiramdam ng foreboding na bumalot sa puso ni Homer. Bumaling siya kay Milo na nakakunot ang noo at sinabing, walang sumagot. Inilagay ni Milo ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, nanlalaki ang kanyang mga mata. Aniya, hindi na kailangang tumawag. Siguradong nabigo si Ernie. Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni Homer. Bagamat ayaw niyang tanggapin ang katotohanan ito, alam niyang malamang na nabigo si Ernie sa misyon batay sa kasalukuyang sitwasyon. Naisip ito ni Milo at sinabing, mukhang ang Upper Creek ay isang matigas na mani. Baka hindi natin mahawakan ang pamilya niya doon. Maaari lamang nating itutok ang ating mga mata sa Flower City. Pagkasabi noon ay kinuha ni Milo ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Master Milo, maaga ka ngayon. Ano ang maitutulong ko sa iyo? May masiglang boses sa kabilang dulo ng telepono. Kung marinig ng mga lokal ng Flower City ang boses na ito, agad silang magsisisigaw sa tuwa. Siya ang pinakamapanlaban sa 6 na Panginoon ng Flower City, si Fred Abel, na binyansagang Fat Dragon King. Direktang sinabi ni Milo, Fred, may kailangan akong gawin. Kabanata 1787, Master Milo, huwag mag-atubiling ibigay sa akin ang iyong mga order. Talagang gagawin ko ito para sa iyo. Sa kabilang dulo ng telepono, nakangiting sabi ni Fred. Medyo malapit ang relasyon ni na Milo at Fred, kaya walang pagkukunwari, sinabi ni Milo, ang kumpanya ng pang-apat kong kapatid ay tinutumbok ng isang bata na nagngangalang Philip Clark mula sa Upper Creek. Mukhang nasa kanya ang suporta ni Victor Bell mula sa Upper Creek pati na rin ang bagong pinakamayamang tao sa rehiyon ng Penhart. Victor Bell, narinig ko na siya, pero ano? Upper Creek lang yan. Hindi ako natatakot sa kanya. Napabulalas kaagad si Fred. Ito ang bagong pinakamayamang tao sa Penhart na medyo mahirap pakitunguhan pero huwag kang mag-alala, Flower City ang teritoryo natin. Kahit na ang pinakamalaking tao sa bansa ay kailangang sumunod sa ating mga patakaran kung pupunta siya sa Flower City. Ang pangalan ng batang iyon ay Philip Clark, tama ba? Okay, ipapamit ko agad sa mga tauhan ko. Hahapin natin siya at papatayin. Ngumiti si Milo at sinabing, Fat Dragon, I have to remind you that he has Zhao and Benson with him. Benson ang pangalawa. Kumunot ang noo ni Fred nang marinig ang pangalan at malamig na sinabi, gusto rin niyang makialam sa bagay na ito. Bagay talaga itong batang ito na pinangalan ng Philip Clark. Ngunit ito ay wala, dahil gusto ni Zhao na mamatay, maaari siyang mamatay kasama niya. Kung wala si Zhao sa Flower City, kakayanin ko pa rin ang lahat. Napakayabang ni Fred. Sa kanyang palagay, ang iba pang 5 sa 6 na Panginoon ay mga taong nakatayo lamang sa kanyang daan. Gayunpaman, kadalasan ay hindi sila nagkukross ng landas ng isa't isa, kaya kakaunti ang mga malalaking salungatan. Sa kabila noon, nagkaroon ng maliliit na alitan sa pribado dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo. Kahit na, ang mga iyon ay wala. Nang marinig iyon mula kay Fred, unti-unting napalitan ng ngiti ang malamig na ekspresyon ni Milo. Aniya, kailangan kitang gulo para mahawakan ang bagay na ito para sa akin, kung gayon. Pagkatapos ng gawa, tiyak na makukuha ko ang posisyon ni Zhao bilang pangalawang Panginoon ng Flower City. Pagdating ng panahon,
Ang 6 na Panginoon ay magiging 5 at ang iyong posisyon ang magiging pinakamalaki. Haha, nagpapasalamat ako sa tulong mo. Natawa si Fred sa sarap. After that, he added, Master Milo, wait lang. Babaliin ko ang mga paa ng bata at dadalhin ko siya sa iyo. Sa sinabi nito, tinapos na ni Fred ang tawag. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang clubhouse na may ilang mga kaakit-akit na dilag na samahan siya. Si Fred Abel ay may mataba na katawan at isang pares ng maliliit na mata. Sa sandaling ito, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng gintong kadena sa kanyang mga kamay at leeg. Kinagat niya ang isang mamantika na buko ng baboy habang nagdidial siya ng numero sa telepono, na nag-uutos, magdala ka ng ilang tao at agad na maghanap ng isang bata na nagngangalang Philip Clark sa Flower City para sa akin. By hook or by crook, dalhin mo siya sa akin, patay man o buhay. Pagkasabi noon ay inihagis niya ang telepono sa coffee table, kinuha ang isang basong puno ng alak, at inubos ito sa isang lagok. Lumabas ng hotel si Philip at dumiretso sa isa pang hotel na nabook na para sa kanya. Sa suite ng hotel, si Joan Benson at ang iba pang 3 Panginoon ng Flower City ay nakatayo sa likuran ni Philip ng may paggalang. Young Master Clark, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Joan. Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa likod at pinagmasdan niyang mabuti ang Flower City. Ito ay isang malaki at maunlad na lungsod, sa katunayan. Pinagmasdan niya ang tanawin sa labas ng bintana na may nakakaalab na tingin. Pagkatapos, lumingon siya, ang kanyang mga mata ay nagwawalis ng matalim sa 4 na tao. Tanong niya, sino sa palagay mo ang hahanapin ni Milo Donnelly para haharapin ako sa susunod? Nagkatinginan ng 4 habang yumuko si Joan at sumagot, kung tama ang hula ko, dapat si Fat Dragon o si Fred Abel. Ibinahagi niya ang pinakamagandang relasyon kay Milo. Hindi kalabisan na sabihing dinilaan ni Fred ang kanyang bota. Bukod dito, si Fred ay may masamang reputasyon sa Flower City. Ang iilan sa atin ay walang pakialam na makasama siya. Kumunot ang noo ni Philip at nagtanong, Fred Abel. Mabilis na sagot ni Joan, Young Master Clark, ika-4 si Fred sa Flower City. Siya ay mabisyo at kadalasang nakikipag-ugnayan sa maruruming pakikitungo. Higit pa rito, ang taong ito ay lubhang malazwa at nangingibabaw. Siya rin ang pinakapalaban sa aming 6. Napakarami niyang nilagay na mga pagsusuri sa nakaraan at noon pa man ay gusto niyang tanggalin kaming 5. Sa totoo lang, ang taong ito ang pinakatuso at mahirap pakitunguhan. Siya rin ang pinakakasuklam-suklam. Hindi talaga namin gustong makisali sa ganoong lalaki, kaya kadalasan hindi kami nagkukross ng landas. Pero sa pagkakataong ito, basta magre-request si Milo, tiyak na kikilo si Fat Dragon. Kabanata 1788, tumanggo si Philip at nagtanong, sinasabi mo ba na hindi mo kayang harapin si Fred Abel? Ngumiti si Joan at sinabing, Young Master Clark, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi naman sa hindi natin kayang harapin pero it's not worth it. Kung maglakas loob siyang pumunta rito, ako ang unang haharap sa kanya. Walang sinabi si Philip, habang nasa likod ang mga kamay ay pinaikit niya ang mga mata na parang may iniisip. Aniya, limited ang oras ko. Gusto kong mawala na ang pamilya Donnelly sa Flower City ngayon. Maaari mong linisin ang natitirang kalat. Kung walang Homer Donnelly at Milo Donnelly bilang iyong mga karibal, mas madali para sa iyo na pamahalaan ang Flower City sa darating. Ngumiti si Joan. Tama si Philip. Kung wala sina Milo at Homer, mas magiging komportable sila. Nagkatinginan ang ilan sa kanila. Tumayo ang isa sa kanila at nagtanong. Young Master Clark, ano ang nasa isip mo? Ang pagdating ng bibig ni Philip ay hiyubog paitaas, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng lamig. Sabi niya, dahil tumanggi silang magsisi, ipapaalam natin sa kanila ang lasa ng sakit. Gusto kong huwag kang mag-effort para mapabagsak sina Homer Donnelly at Milo Donnelly, kasama na ang mga nakatayo sa likod nila. Gusto kong gumapang si Homer Donnelly at ang kanyang anak, gayon din si Milo Donnelly, sa harapan ko. Nang marinig ito, kinilig si Joan. Sa mahabang panahon, walang nang-ahas na sabihin ito sa magkapatid na Donnelly. Ang mga sangay ng pamilyang si Donnelly ay hindi maliit kay Charbury. Ang mga humamon sa pamilya Donnelly ng sangay noong nakaraan ay patay na lahat.
Gayunpaman, binigyan sila ni Philip ng kakaibang pakiramdam sa pagkakataong ito. Ang binatang ito ay may malalim na background at walang kapantay na lakas. Pasimpleng naghahanap ng kamatayan si Milo nang makipagkulitan sa ganoong tao. Naiintindihan mo, young Master Clark. Babalik kami at mag-aayos, Joan said. Pagkatapos noon, pinangunahan niya ang tatlo at lumabas ng hotel. Pagkaalis nila ay dumating na sa entrance ng hotel ang mga kampan ni Fred. 7 o 8 itim na SUV ang biglang huminto sa gilid ng kalsada. Clatter! Bumukas ang mga pinto ng kotse at sunod-sunod na tumalon pababa mula sa mga sasakyan at mga taong may makantab na mahabang punyal. Lahat sila ay nakamaskara at mukhang mabisyo. Ang mga kampan ni Fred ay lahat ng mahusay na sinanay na mandirigma. Hindi sila nagmamadaling pumasok sa hotel ngunit nakakalat sa maliliit na grupo ng 2 o 3. 2 sa kanila ang namuna at pumasok sa hotel. Binyantaan nila ang mga front desk attendant na patayin ang mga surveillance camera bago nila supilan ang lahat ng security guard. Kasunod nito, 3 tao ang hamarang sa main entrance, 2 ang hamarang sa entrance ng elevator, at 2 ang hamarang sa stairway entrance. Ang iba ay tumambad sa likod ng pinto ng hotel. Ang buong hotel ay ganap na napalibutan ng wala pang 1 minuto. May hawak na mahabang punyal sa kamay ang lalaking nangunguna. Puno ng panginginig ang kanyang mga mata habang iminuwestra ang kanyang mga tauhan. Sa isang iglap, 7 o 8 tao ang sumakay sa elevator papunta sa target na palapag. 7 o 8 pa ang umakyat sa hagdan. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa pintuan ng suite na tinutuluyan ni Philip. Sa isang sulyap at tango, ilan sa kanila ang magkasabay na sinipa ang pinto ng silid. Bang! Binuksan ang pinto ng silid, ngunit natakot sila sa eksena sa loob at halos maiihi sila sa kanilang pantalon. Kabanata 1789. Sa loob ng silid ay isang grupo ng mga fully armed bodyguards na naka-black suit. Ang mga bodyguard na ito ay walang pakialam na nakatingin sa mga taong nakatayo sa pintuan na may mahahabang hawak sa kanilang mga kamay. Sa oras na ito, ang lalaking nangunguna ay tumingin sa mga armas sa mga kamay ng kabilang partido at inihambing ang mga ito sa mahabang punyal sa kanilang mga kamay habang nagpapanik. Ito, paano sila nakakakuha ng ganito? Nagkaroon lamang ng isang mundo ng pagkakaiba sa kagamitan. Dapat ba silang lumaban sa mga kanyan gamit ang mga kutsilyo sa kusina? Ngayon, naramdaman ng lahat ng lalaking nakatayo sa pintuan na nanginginig sa kanilang mga paa at walang nang ahas na sumugod. Gayunpaman, hindi alam ng mga lalaki na nasa pangalawang grupo ang sitwasyon sa loob ng silid. Lahat sila ay nagtaas ng mahabang punyal sa kanilang mga kamay at masigasig na sumigaw habang nagmamadaling pumasok para kumuha ng kredito. Kaya, medyo nakakatawa ang sitwasyon. Ang unang grupo ng mga tao sa pintuan ay puwersahang itinulak ng pangalawang grupo sa likod nila. Pop! Ang unang grupo ng mga tao ay pinipiga sa loob. Magpapalakpakan na sana ang mga nasa likuran bilang suporta nang makita nila ang mga armadong bodyguard na may hawak na baril sa silid. Natulala sila agad. Pop! Itong grupo ng mga tulala na lalaki ay itinulak din sa loob. Banal na ****. Maling impormasyon ang nakuha namin. May mga bodyguard ang kabilang partido. Anong meron sa mga taong ito? Saan nanggaling ang mga baril? Damn it! Takbo! Bakit nakatayo ka pa dito? Gusto mo bang mamatay? Sabay-sabay na tumalikod ang mga taong ito para tumakbo. Gayunpaman, napakaraming tao ang sumugod at may isa pang grupo ng mga gangster na nakaharap sa pinto. Ilang sandali pa ay tuluyan ng nakaharap ang pinto. Walang makapasok o makalabas, at nagkaroon ng kaguluhan. Inilagay ni Philip ang isang kamay sa bulsa ng pantalon habang hawak ang isang baso ng red wine kasama ang isa. Umiling siya nang walang magawa. Lumingon siya at malamig na sinabi, ibaba mo sila. Agad na kumilos ang grupo ng mga armadong bodyguard. Ihulog mo ang mga armas mo. Huwag kang gumalaw. Huwag kang lumaban. Ang mga lumalabag ay papatayin. Ihulog mo ang iyong mga armas o magpapaputok kami. Kasabay nito, sa harap at likod ng mga pintuan ng hotel, mahigit 100 espesyal na bodyguard na nakasuot ng itim na unipormeng pang-combat at armado ng mga baril at biglang sumugod mula sa mga sasakyang nakaparada sa tabing kalsada at sa likod ng mga kalapit na gusali. Sila ay nagdagsaan at papasok ang lahat ng mga gangster na nagbabantay sa harap at likod ng mga pintuan.
Sa hotel, sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator, ang mga fully armed combat bodyguards ay nagsilabasan. Bago pa makareact ang mga gangster na nagbabantay sa lugar, sumugod na ang mga bodyguard, sinipa ang mga gangster, at binabakhan sa dingding o sa sahig. Sunod-sunod na hiyawan at hiyawan. Nangyari ang eksenang ito sa loob ng ilang minuto. Nang sa wakas ay muling nag-react ang lahat, natuklasan nila na ang mga gangster na nakapaligid sa hotel ay nasuko lahat. Wala pang isang minuto, lahat ng gangster ay napilitang lumuhad sa harap ni Philip. Mayroong ilang hanay ng mga taong nakaluhod. Si Philip ay tumingin ng walang malasakit dahil tumayo siya sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod. Pagtingin niya sa napakaraming tao sa harapan niya, malamig niyang tanong. Pinadala ka ba ni Fred Abel dito? Nakaluhod sa sahig ang lalaking namumuno sa grupo, mukhang gulat na gulat habang nanginginig. Hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Maaari bang taglayin ng mga normal na tao ang kapangyarihang ito? Ang mga bodyguard na ito ay ganap na armado. Mister, nagkamali kami. Hindi na kami pumapasok. Payagan mo na kami. May pamilya pa akong dapat suportahan. Hindi ako papayag na may mangyari sa akin. Agad namang humingi ng awa ang lalaking nangunguna habang umiiyak. Sa kanyang sinabi, maraming tao sa kanyang likuran ang sumunod at humingi rin ng awa. Kabanata 1790. Nagtaas ng kilay si Philip at nagpatuloy sa pagtatanong, sabihin mo sa akin, pinadala ka ba ni Fred Abel? Inilibot ng lalaking nangunguna ang kanyang mga mata sa paligid at pilit na umiling habang sinasabing, hindi, mister, mali ang pagkakaintindi mo. Nagkakamali lang tayo ng tao. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sana maging mapagbigay ka at palayain mo na kami. Ngumisi si Philip at sinabing, matigas ka pa rin. Pagkatapos nito, sinenyasan niya ang mga bodyguard at sinabing, paluwagin sila ng kaunti hanggang sa handa silang makipag-usap. Oo, tumugon ang kanilang bodyguard habang pumisil ng kamao at kinaladkad ang mga gangster pataas sa sahig. Binigyan sila ng marahas na pambubugbog on the spot. Agad na umalangaw-ngaw sa silid ang kanilang kaawa-awang mga hiyawan. Nanginginig ang iba pang mga lalaking nakaluhod sa sahig. Hindi sila naglakas loob na tingnan ang eksena. Ito ay masyadong kakilakilabot. Ito ay simpleng hindi makataong pagpapahirap. Then, patuloy na nagtanong si Philip, ngayon, may handang sagutin ang tanong ko. Pinapante ka ba dito ni Fred Abel? Nagkatinginan ang mga natitirang gangster habang nagpapanik sa kanilang mga puso. Hindi sila nang ahas na saktan si Fred. Siya ang Fat Dragon King ng Flower City. Kung ipagkanulo nila siya, hindi lang sila mamamatay kundi madadami din ang mga kapamilya nila. Kaya, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na magsalita ng anuman at tanging ang kanilang mga ngipin ay mapapangiti sa katahimikan. Nang makitang ayaw pa rin nilang aminin, mas naging malungkot ang mukha ni Philip. Hindi niya inaasahan na ganito katigas ang mga taong ito. Sa oras na ito, lumapit ang isa sa mga kampan ni Joan Benson at nakayukong sinabi kay Philip, Young Master Clark, hinding-hindi aamin ang mga taong ito. Hindi sila nang ahas dahil napakasama ng reputasyon ni Fred sa Flower City. Grabe ang traitor niya sa mga subordinate niya. Ang mga nagtaksil sa kanya noon ay agad niyang pinatay. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Philip at nanlamig ang mukha. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya sa kanila, sabihin mo sa akin kung ipinadala ka dito ni Fred Abel. Nakita mo ang lakas ko. Hanggat isa sa inyo ang magsasalita, maipapangako kung papaalisin kita sa Flower City at habang buhay kang mawawalan ng mga alalahanin. Natural, magiging ligtas din ang iyong mga pamilya. Pagkatapos noon, hindi na nagsalita pa si Philip at tahimik lang siyang naghihintay. Ang kanyang mga salita ay sumabog sa isip ng mga gangster. Nagpupumigla sila habang pinag-iisipan nila ito. Sa loob ng 2 minuto, ang isa sa mga nakababatang lalaki ay biglang tumayo at sumigaw, Mister, sasabihin ko sa iyo. Si Fred Abel ang nagpapadala sa amin dito. Nakikiusap ako, palalayain mo ako. Ayoko talagang mamatay. Matapos magsalita ang taong ito, hindi na nakatiis ang ibang mga lalaki na nag-aalangan pa. Desperado din silang tumayo at sumigaw, Mister, aaminin ko rin. Si Fred ang nagpapadala sa atin dito. Mister, ako rin. Pabayaan mo na ako. Nakikiusap ako sa iyo. Mister, ayoko pang mamatay.
Patawarin mo ako. Ang ilang mga tao ay nagsimulang makipag-away sa lugar. Sa pagtingin sa magulong eksenang ito, agad na nawalan ng interes si Philip. Nilinggan niya ang bodyguard sa tabi niya at sinabing, sundan ang plano. Tumugon ang bodyguard at tumingin sa papaalis na si Philip habang kinuha ang kanyang telepono para tumawag ng ilang beses. Nasa clubhouse si Fred Abel, nakikipaglokohan sa kanilang dilag na may maiinit na figure. Sa sandaling ito, ang pinto ng pribadong silid ay biglang itinulak at isang kasambahay ang sumugod sa loob habang sumisigaw, "Fred, may problema." Nanlamig ang mukha ni Fred. Pinandilatan niya ang underling na sumugod at sinipa siya habang nagmumura, "Damn it, hindi mo ba nakikita ang saya-saya ko? Anong spoil sport?" Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1791. Dinampot ni Fred ang baso ng alak sa mesa at inubos ito sa isang lagok bago ito biglang inihagis sa mesa. Inakbayan niya ang dalawang kaakit-akit na dilag at sinabing, "Sabihin mo sa akin, anong problema?" Fred, Rocky and the gang went to capture Philip Clark but everyone was wiped out. Nawalan na tayo ng kontak sa kanila. Bumangon ang kababata sa lupa at sabi habang nanginginig. "Ano?" Nagulat si Fred at nagtatakang tumayo mula sa sofa. Gustong puntahan ng ilang dilag sa paligid para aliwin siya pero nagalit si Fred at sinampal sila habang sumisigaw, "Magwala ka." Tinapon ng mga dilag ang kanilang mapupulang pisngi at nagmamadaling tumakbo palabas ng pinto. Kumunot ang noo ni Fred at nagtanong, "Anong nangyayari? Isang dosenang elite ang dinala ni Rocky pero sinasabi mong na-wipe out lahat." Si Rocky ay isa sa mga pinakamahusay na tagasunod ni Fred. 7 hanggang 8 taon na niya itong kasama. Siya ay hindi kailanman nabigo sa isang misyon. Anumang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ay gagawin ng maayos. Kinilig ang lalaki at ibinaba ang ulo habang mabilis na sinabi, "Nakita ko ito ng sarili kong mga mata." Si Rocky at ang iba pa ay nakagapos at inalis sa hotel. F***sick. Galit na galit si Fred at marahas na binaligtad ang coffee table, dahilan para bumagsak ang mga bote at baso sa sahig. Pabalik-balik siyang naglakad sa loob ng pribadong silid habang ang mga kamay ay nasa kanyang balakang, ang panginginig ay nagmumula sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, bigla siyang lumingon, tinitigan ang kababata, at nagtanong, "Alam mo ba kung sino ang nakahuli sa kanila?" Umiling ang bata at sumagot, "Hindi pa ako sigurado. Hindi ko pa nakita ang gang na ito sa Flower City. Hindi ko akalain na mga local security personnel sila." Smack! Sinampal ni Fred sa mukha ang kababata at nagmura, "Hindi mo alam. Bakit hindi ka magmadali at alamin, kung gayon? Alamin kung sino ang kabilang partido at sabihin sa kanila na kung guluhin nila ang aking mga tao, lalaban sila sa akin, Fred Abel." Agad na yumoko ang kababata at sinabing, Oo, okay." With that said, tumalikod na siya at aalis na sana ng dagdag pa ni Fred, "Sandali lang, anong sitwasyon sa hotel? Nandyan pa ba si Philip Clark?" Sagot ng lalaki, "Siya dapat. Nakita ko lang na inilabas si Rocky at ang barkada." Walang bakas ng Philip. Tumango si Fred, isang mabangis at walang awa na tingin ng kumikislap sa gilid ng kanyang mga mata. Sabi niya, makipag-ugnayan sa 5 tinyente. Sabihin sa kanila na tipunin ang lahat at palibutan ng buo ang hotel. Personal kong hahawakan ang bagay na ito sa pagkakataong ito. Hindi ako naniniwala na ang isang bata mula sa labas ng bahay ay makakagawa ng una sa Flower City. Oo, sagot ng kababata at mabilis na lumabas ng private room. Makalipas ang halos 1 minuto, mabilis na yumandar ang ilang mamahaling sasakyan papunta sa entrance ng club. Ang mga kotse ay alinman sa Mercedes-Benz S-Class o Porsche. Sunod-sunod na bumaba mula sa mga sasakyan ang mga marangal na figure ng Flower City. Sila ang 5 tinyente na nagtatrabaho sa ilalim ni Fred. Bumaba ang 5 tao sa kanilang mga sasakyan, sabay tumayo sa entrance ng clubhouse, at nagkatinginan. Ang isa sa kanila, isang matipunong lalaki na may balbas, ay nagtanong na may pagtataka sa mukha, "Bakit kami nagmamadaling tinawag ni Fred dito? Baka gusto ni Benson na awayin tayo." Ang isa pang balingkinitan na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatalikod ang mga kamay at nakasuot ng itim na rim sa salamin ay nakaharap sa kanyang maliliit na mata. Umiling siya, sinabi niya, "Hindi ako sigurado,
ngunit narinig ko ang mga tumor sa nakalipas na 2 araw na ito ay dahil sa pamilyang Donnelly. Ang pamilya Donnelly, Homer Donnelly. Ang babae ay nakasuot ng pulang damit at may hiyubog na mainit na figure. Mukha siyang nasa 30s, mature beauty. Siya ay lubos na kagalang-galang sa Flower City at ang tanging babae sa mga taong ito. Pinangalanan siyang Madam Red. Anuman ang kanyang magandang hitsura at kaakit-akit na figure, siya ay talagang isang mabisyo na femme fatale. Sa kabila ng kanyang kaakit-akit na mukha, siya ay may masamang puso. Ang mga lalaking namatay sa kanyang mga kamay ay hindi mabilang sa 10 lamang ng daliri. Kabanata 1792. Huwag ka nang manghula. Pumasok tayo at alamin. Hinihintay na tayo ni Fred. Isang lalaking may kulay abong nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abong suit ang dumiretso sa clubhouse pagkatapos magsalita. Sumunod din sa kanya ang 4 pa sa loob. Hindi nagtagal, nakita nila si Fred na nakaupo sa sofa sa pinakamarangyang private room ng clubhouse. Sa tabi niya, isang maid na nakasuot ng matipid na damit ay gumagawa ng tsaa sa kanyang mga tuhod. Mayroong 6 na tasa sa kabuuan. Sa kanilang pagdating, sinenyasan ni Fred at sinabing, "Maupo ka at uminom ng tsaa." Umupo ang 5 tao, kinuha ang mga tasa sa mesa, at nilagok ang lahat ng sabay-sabay. Ang lalaking may balbas ang unang nagtanong, "Fred, anong meron? Bakit mo kami inipon ng ganoon kabilis?" Napatingin si Fred sa lalaking balbas. 10 taon na niya itong kasama. Siya ay tapat, medyo mabilis masuka at irritable. Walang pagkaantala, humigop ng mainit na tsaa si Fred at sinabing, "Inipon ko kayong lahat dito ngayon para pumunta sa isang lugar kasama ko mamaya at makipag-usap sa isang tao." "Si Joan Benson ba?" Tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng kulay abong terno. Umiling si Fred at sinabing, "Hindi, pero halos pareho lang. Ang taong kailangan kong harapin sa oras na ito ay medyo makulit at may ilang koneksyon kay Joan. To be exact, isa na si Joan sa mga allopeers niya." Pagkasabi pa lang ni Fred ay natigilan ang ekspresyon ng lahat ng tao sa kwarto. Si Joan Benson ay isang allopeers ng kabilang partido ngayon. Kung ganoon, mayroon bang espesyal na pagkakakilanlan ang taong haharapin ni Fred? Itinulak ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng salamin ang kanyang frame. Isang bakas ng karunungan ang sumilay sa kanyang mga mata nang magtanong siya, "Fred, ito ba ay isang do or die na sitwasyon, o ito ba ay palabas lamang?" Sinulyapan siya ni Fred bago ito tumayo at naglakad sa gilid. Kumuha siya ng bote ng red wine sa lalagyan ng alak at sinabing, "Do or die." Pinapasok na nila si Rocky. "Ang mga nanggugulo sa aking mga tao ay kailangang magbayad ng halaga." Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ng 5 taong ito. Naaresto si Rocky. Ito ay magiging nakakalito, talaga. Ayon sa ugali ni Fred, tiyak na hindi niya hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Hinampas ng balbas na lalaki ang kamay sa mesa at sumigaw, "Fred, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko. Ako ang unang mag-charge. Papatayin ko ang taong naglakas loob na hulihin si Rocky at maging walang galang sa iyo." Ang isang pandak na matabang lalaki na hindi pa nagsasalita ay nagsabi rin sa oras na ito, "Pakikinggan ko ang iyong mga utos." Nagkatinginan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may salamin at ang lalaking naka-gray na suit, pati na rin si Madam Red. May bakas ng pagmumuni-muni ang sumilay sa gilid ng kanilang mga mata ngunit hindi agad sila nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Nakangiting tinanong ni Fred, "Mayroon ba kayong ibang mga ideya?" Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may salamin, "Fred, sa tingin ko ay dapat nating pag-isipan muli ang bagay na ito. Dahil kailangan makinig ni Joan sa kabilang partido, baka matulad kami kay Rocky kung padalos-dalos kami." Sumunod din ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng kulay abong terno. "I think Chris has a point. Bakit hindi muna natin pag-usapan?" Malamig na ngumiti si Fred, lumingon para tingnan ang kaakit-akit na si Madam Red na nakalantad ang makatarungang mga hita, at nagtanong, "Ano sa palagay mo?" Kabanata 1793. Napangiti si Madam Red at sinabing, "Kung tama ang pandinig ko, hindi pa ba siya mula sa labas ng bahay? Maaaring payag si Joan Benson na maging allopeers niya ngunit hindi ako." Tumango si Fred. Lumipat ang tingin niya kay Chris at sa lalaking nakasot. Tinanong niya, "Chris,
Oscar, ano sa palagay mo? Sa sandaling ito, nagpalitan ng tingin sina Chris Bush at Oscar Gibbs. Pinag-isipan ito ni Chris at nag-aalangan na sinabi, Fred, I think we should consider this matter from a long-term perspective. Kung hindi ako nagkakamali, malamang si Master Milo ang humiling sa iyo na kumilos sa pagkakataong ito. Kung kahit si Master Milo ay hindi makayanan ang bagay na ito, sa tingin mo kaya natin? Kumunot ang noo ni Fred at malamig na sinabi, sa Flower City, walang hindi ko magagawa. Pinagdududahan mo ba ang lakas ko ngayon? Habang sinasabi iyon ay kumislap ang gilid ng mga mata ni Fred na may bahid ng panlalamig. Si Chris Bush ay dating strategist ni Fred. Bago gumawa ng kahit anong malaki o maliit na desisyon, pag-usapan muna niya ito ni Chris. Gayunpaman, nitong mga nakaraang taon, ang estilo ng pagtatrabaho at pamamaraan ng paghawak ni Chris ay nagpagalit kay Fred. Nalampasan ni Chris ang linya. May mga chismis din sa mga nasa lower level na gusto ni Chris na umangat. Dahil dito ay naghinala at nangamba si Fred kay Chris. Medyo makabuluhan ang reputasyon ni Chris sa mata ng mga underlings. Kung talagang gusto niyang umangat sa tuktok, mayroong 40% na pagkakataon. Bukod dito, magaling siyang manalo sa puso ng iba. Kung nangyari iyon, baka magtagumpay talaga siya. Kaya, para maiwasang mangyari ito, ipinadala ni Fred si Chris sa mga suburb para paliitin ang kanyang impluensya. Naningkit ang mga mata ni Chris habang mabilis na sinabing, Fred, hindi ko sinasadya. Sinasabi ko lang na kung hilingin sa iyo ni Master Milo na gawin ang isang bagay na kahit na hindi niya magawa, dalawa lang ang posibilidad. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, nagalit si Fred at pinutol siya habang malamig na sinabi, Chris, sinusubukan mo bang mamuno at sumuwi sa aking mga salita? Sabi ko gusto kong kumilos laban sa batang iyon, hindi ko ginawa, humingi ka ng opinyon mo. Ang pangungusap na ito ang naging dahilan ng pagbaril ni Chris sa kanyang lalamunan. Kumunot ang noo niya, isang malamig na kislap ang kumikislap sa gilid ng kanyang mga mata habang sinasabi niya. Naiintindihan. Habang sinasabi niya iyon ay naikuyom niya ang kanyang mga kamao at ibinaba ang kanyang ulo. Walang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Natural na batid ni Chris ang kawalang interes ni Fred sa kanya nitong nakaraang taon. Alam din niya ang mga kumakalat na chismis ng mga taong nasa ilalim niya. Gayunpaman, hindi niya kailanman isinasapuso ang lahat ng ito. Malakas ang ambisyon ni Chris Bush. Sa maraming pagkakataon, gagawin niya ang mga bagay tulad ng sinabi. Malamig na bumantong hininga si Fred habang tumingin kay Oscar sa gilid, nagtanong, ano ang tungkol sa iyo? Tumawa si Oscar sa pag-aalipusta sa sarili at sinabing, pakikinggan kita. Nagsalin si Fred ng alak para sa 5 tao at itinaas ang kanyang baso. This time, hindi lang sa out of town ang kinakaharap ko kundi pati na rin kay Joan Benson. Kaya huwag mong itago ang iyong lakas. Basta ibagsak natin si Joan, magiging atin ang Flower City. Pagkasabi noon ay tumalikod si Fred at nilingan ang alak. Tinapos din ng 5 ang kanilang alak habang naliligaw sa sariling pag-iisip. Pagkatapos, umalis sila sa club at tinipon ang kanilang mga tao. Bumalik si Chris sa kanyang sasakyan, nagdial ng numero, at sinabing, piliin mo ang kalahati ng ating mga tauhan habang ang kalahati ay dapat manatili at maghintay para sa karagdagang mga tagubilin. Humanda nang alisin ang lahat ng pangunahing pag-aari ni Fred sa Flower City. Isa pa, makipag-ugnayan kay Joan Benson at sabihin sa kanya na sumasang-ayon ako sa mga kondisyon. Matapos tapusin ang tawag, itinulak ni Chris pataas ang frame ng kanyang salamin. Sa salamin ng bintana ng sasakyan, tumingin siya kay Fred habang palabas siya ng clubhouse at sumakay sa kanyang Bentley. Isang malamig na kislap ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Panahon na upang palitan ang posisyon ni Fred Abel bilang isa sa 6 na Panginoon ng Flower City. Pagkabalik sa kanyang sasakyan, nagdial din si Oscar Gibbs ng numero at sinabing, pumili ng 20% ng ating mga lalaki. Mula sa iba, kumuha ng 20% para mabantayan ang mga galaw ni Chris. Para sa natitirang 60%, pumasok sa lungsod, humiga sa ambas, at hintayin ang aking mga order. Sa pagkakataong ito, dapat nating kunin ang lahat ng mayroon si Fred.
Matapos tapusin ang tawag ay sinulyapan ni Oscar ang kotse ni Chris na unti-unting umaalis habang may pag-irap sa kanyang mukha. Noon, ang tsismis tungkol kay Chris ay ipinakalat ni Oscar. Kabanata 1794. Ito ay isang plano 3 taon sa paggawa. 3 taon na ang nakalilipas, nawalan ng tiwala si Chris kay Fred at unti-unting na-ostracize. Ang iba pang 3 ay mayroon ding sariling agenda at gumawa ng kanilang sariling pagsasaayos. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sa entrance ng hotel na tinutuluyan ni Philip ang mga sasakyan ni Fred at ng iba pang 5 tao. Sa likod ng kanilang mga sasakyan ay higit sa 1 dosenang itim na SUV. Bang! Kumatok! Bumukas ang mga pintuan ng sasakyan at tumalon mula sa mga sasakyan ang 12 ng mga mabangis na mukhang mga thug na armado ng mga armas. Nakatayo sila sa magkabilang gilid ng kalsada, yumuko at magalang na naghihintay sa mga unang sasakyan sa unahan na magbukas ng pinto. Kasabay nito, ang sunod-sunod na agos ng mga thug na may mga baseball bat at iba pang armas ay lumabas din mula sa magkabilang gilid ng mahabang kalye upang magtipon sa pasukan ng hotel. Ito ang mga tao ni Fred. Siyempre, ang lakas tao na kabilang sa kanyang 5 tinyente ay lumabas din mula sa mga nakapaligid na lansangan. Sa isang sulyap, ang lugar ay puno sa labi ng ilang daang metro. Mukhang magsisimula na ang isang malaking labanan. Wala pang 5 minuto, siksikan na ang paligid. Ang target ng lahat ay ang 10-story hotel sa harap nila. Isa itong 5-star hotel sa Flower City, isang landmark. Para naman sa mga nakapaligid na lokal, nagsitakas na sila sa takot. Banal na si *T. Anong nangyayari? Hindi ba siya si Fred Abel? Sinong hinahabol niya? Isa itong malaking palabas. Ilang taon na ang nakalipas mula nang makakita ako ng ganoong palabas. The last time was 5 years ago when Fred and Joan fight each other. Nag-alarma ito sa maraming tao ngunit walang nangyari sa huli. Kasunod ng talakayan ng mga nakamasid sa paligid, ang kanilang mga emosyon ay nagulo lahat. Nang bumaba sina Oscar Gibbs, Chris Bush, Madam Red, at ang 2 pa mula sa kanilang mga sasakyan, lalong naging maingay ang mga talakayan dahil sa pagtataka ng lahat. Sila ang 5 tinyente ni Fred Abel. Sabay talaga silang lumabas. Kaagad pagkatapos, sa pagtataka ng mga tao, bumaba si Fred mula sa kotse habang nakasuot ng puting suit. Ito ay isang custom-made suit. Bagamat napakataba ni Fred, walang nangahas na magbiro sa kanyang figure. Siya ay isang overlord ng lugar, isang walang awa na tao. Bumaba ng sasakyan si Fred na may tabako sa bibig, walang pakialam sa gusali ng hotel na nasa harapan niya. Kaway ng kamay, inakay niya ang kanyang mga tao at dirdiretsong naglakad papunta sa lobby ng hotel. Tungkol naman sa grupo ng mga kababata, nanatili sila sa labas. Sa sandaling ito, nakatayo si Philip sa harap ng malalaking French windows sa pinakamarangyang suite sa itaas na palapag. Habang ang isang kamay ay nasa bulsa ng pantalon, hawak niya ang isang tasa ng kape sa kabilang kamay. Humigop siya ng mainit na kape at tiningnan ang eksena sa ibaba. Ngumisi siya at sinabing, dumating na ang mga bisita. Sana hindi masyadong sira ang welcome gift ko. Medyo excited si Joan na nakatayo sa likuran ni Philip dahil ngayon lang niya nalaman ang welcome gift na inihanda ni Philip para kay Fred. Hindi na siya makapaghintay na makita kung gaano kalungkot ang mukha ni Fred na mayabang pagpasok niya sa pinto. Kabanata 1795. Samantala, dumating na si Fred at ang kanyang 5 tinyente sa pintuan ng suite ni Philip. Pumasok si Fred sa suite at nakita si Philip na nakatayo sa harap ng malalaking French windows habang nasa likod ang mga kamay at may ngiti sa labi. Mukha siyang bata pa. Siya ba ang Philip Clark na gustong tanggalin ni Milo Donnelly? Siya ay masyadong bata. Kasabay nito, nakita rin niya si Joan Benson na nakatayo sa tabi ni Philip. Nakangising sabi niya, "Hehe, Joan, may mga usapan sa labas na naging allopiers ka ng isang tao. Akala ko chismis lang pero parang totoo. Isa ka talagang kahihiyan sa 6 na Panginoon ng Flower City." Mayabang si Fred. Hindi niya man lang pinansin si Philip, ang buong atensyon niya ay kay Joan. Sa pangunawa ni Fred, hindi hihigit si Philip sa isang malakas na figure mula sa labas ng bahay. Bagamat mayroon siyang kaunting lakas at paraan, hindi niya magagapi ang lokal na puwersa ng Flower City. Siya pa rin ang higit na nangangamba kay Joan Benson.
Paano kung ang utak sa likod ng mga eksena ay si Jawan? Hindi naman imposible na inayos ni Jawan ang lahat ng nangyari. Sa oras na ito, pumasok na rin sa suite sina Chris Bush, Oscar Gibbs, at iba pa. Pamwesto sila sa likod ni Fred at sabay na hinarap sina Philip, Jawan, at iba pa. Humalaklak si Jawan at sinabi kay Fred, "Fred, walang silbi na inisin mo ako sa mga salita mo. Hindi ka qualified para punahin ang ginagawa ko." Habang sinasabi niya iyon, nilaybot ng kanyang mga mata si Fred at ang 5 tenyente sa likod niya habang nagtanong, "Gusto mo bang manindigan para sa branch ng pamilyang Donley? Ano ang mga termino na ipinangako sa iyo ni Milo Donley para dalhin mo ang napakaraming tao dito sa pagkakataong ito?" Pagkarinig nito ay napaupo si Fred sa sofa at mapanuksong sinulyapan si Jawan. "Aniya, Jawan, I'm not doing this for Milo. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Huwag kalimutan na ito ay Flower City." Isang bata mula sa labas ang naglakas loob na gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan sa Flower City. Kung kumalat ang balita tungkol dito, hindi ba masisira ang reputasyon ng 6 na Panginoon ng Flower City? Pagkasabi noon, sinulyapan ni Fred si Philip at nalaman niyang ang batang ito ay may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha na para bang hindi niya pinapansin ang sitwasyon sa kanyang harapan. Medyo nagalit ito kay Fred. Ang batang ito ay medyo bastos. Humalaklak si Jawan at sinabing, "Bakit mo ako kinakausap ngayon tungkol sa 6 na Panginoon ng Flower City? Naging biro na ang reputasyon ng 6 na Panginoon nang ikaw ang naging allopiers ng pamilya Donley." Matigas na tigas ang tono ni Jawan at may nanunuot na lamig sa kanyang mga mata. Si Fred Abel ang unang taong lumabag sa mga alituntunin ng Flower City ngunit nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob na punahin si Jawan. Ngumuso si Fred at sinabing, "Hindi ako magsasawang makipagtalo sa iyo. Ang dami kong dinala dito ngayon, 2 lang ang kondisyon ko. Gusto mo bang marinig sila?" Pagkasabi niya nito ay bakas sa mukha ni Fred ang kayabangan. Kinuha niya ang bote sa coffee table at nagsalin ng isang baso ng red wine. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, "I'm all ears." Kumunot ang noo ni Fred at tumingin kay Philip habang sinasabing, "Una, palalayain mo ang lahat ng mga naaresto mo. Mga tao ko sila at wala kang karapatang pigilan sila." Naisip ito ni Philip at nagtanong, "Ano ang pangalawa?" Humalaklak si Fred habang nakatingin kay Philip, na nagsasabing, "Pangalawa, babuliin natin ang mga braso at binti mo. Pagkatapos, isasama kita kay Milo Donley at Homer Donley para makahingi ka ng tawad sa kanila." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1796. Pagkasabi nito ay napangisi si Fred. "Binata, komplikado ang mga bagay sa Flower City. Sa tingin mo ba, isang tagalabas, maaari kang magdulot ng ganitong kaguluhan sa teritoryo ng ibang tao? Ngayong naibigay ko na sa iyo ang mga kondisyon, mayroon ka na lang 10 minutong pagsisimula alang." Pagkasabi nun ay nagtaas ng kamay si Fred at nag-gesture. Hinugot ng isang kababata sa kanyang likuran ang mahabang punyal sa kanyang likuran at inihagis sa sahig. Isang kalampag ang umalangaw-ngaw sa buong pribadong silid. Nang makita ito, galit na galit si Jawan. Tinuro niya si Fred at sumigaw, "Fred Abel, hindi mo ba ako sineryoso? Sa tingin mo ba ikaw lang ang nagdala ng mga tao dito?" Habang sinasabi niya iyon, 12 ng mga van at sedan ang dumagsa papunta sa hotel na napapaligiran ng mga tao ni Fred. Tumalon pababa mula sa mga sasakyan ang mga tulisan na may mga baseball bat at mahabang punyal, na nakapalibot sa mga tao ni Fred. Kaagad, nagbago ang sitwasyon sa paligid ng hotel. 2 grupo ng mga tao ang sumikop sa 2 panig ng hotel, na bumubuo ng isang paghaharap. Sa abot ng aking paningin, ang buong lugar ay puno ng mga tao. Ito ay isang sitwasyon kung saan maaaring madaig ng mga taong ito ang lungsod anumang oras. Ang eksenang ito ay nagpasindik sa mga nanonood. Banal na she *T. Hindi ba ito ang mga tao ni Master Benson? Kalabanan nila ang mga tao ni Fred Abel. Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Wala bang truce? Hehe, hindi mo ba alam? Narinig ko na isang malaking shot ang dumating sa Flower City upang harapin si Homer Donley at ang kanyang anak, ngunit nang maglaon, pumasok si Milo Donley at gustong makipag-ayos sa kabilang partido. Nasira ang usapan at nag-trigger sa kasalukuyang sitwasyon.
Sinabi ng isang taong may panloob na impormasyon sa sandaling ito. Nagdulot ito ng kaguluhan. Maraming tao ang nagsimulang magsalita tungkol kay Homer Donley at sa kanyang anak, pati na rin kay Milo Donley. Bumalik ang line of sight kina Milo, Homer, at Hector Donley. Pabalik-balik si Homer sa bulwagan sa mga sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay mukhang nababalisa. Si Milo naman ay maluwag na nakaupo sa sofa habang humihigop ng mainit na tsaa. Sabi niya, "Homer, huwag kang mag-alala. Sa tulong ni Fred, mareresolba ang paggamit nito sa lalong madaling panahon." Bagamat medyo kakaiba ang batang ito, mapagkakatiwalaan pa rin ang mga pamamaraan ni Fred sa Flower City. Gaano man kalaki ang background niya, kung mamatay siya sa Flower City, maaari pa rin tayong ma-accident at walang maiiwan na bakas. Umiling si Homer at medyo malungkot na sinabi, "Milo, I can't help feel that things are not that simple this time." Si Philip Clark ay nagbibigay sa akin ng isang napaka hindi pangkaraniwang pakiramdam. Hindi lang ako mapakali. Si Hector, na nakaupo sa gilid, ay tumawa sa sandaling ito at walang takot na sinabi, "Tay, natakot ka yata sa kanya. Hindi natin kailangang matakot kay Philip." Sa tulong ni Fred, tapos na ang paggamit nito gaya ng sinabi ni Uncle Milo. Hindi na kailangang mag-alala ng hindi kinakailangan. Pagkasabi niya noon ay tumalikod si Homer at tinitigan ng masama si Hector. Tinuro niya ang kanyang ilong at sumigaw, "Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Bakit kinailangan mong manggulo sa iba?" Ngayon, nakarating na siya sa Flower City at sinipa ang napakalaking kaguluhan. "Kapag naayos na ang paggamit nito, gusto kong pumunta ka sa ibang bansa para ipagpatuloy ang iyong pag-aaral." Napaawang ang labi ni Hector at may gustong sabihin. Gayunpaman, biglang sumugod ang isang subordinate at sumigaw, "Master Milo, Chairman Donley, may balita mula sa hotel." Pinangunahan ni Fred ang kanyang mga tao doon ngunit nakipag-away sila sa mga tao ni Joan Benson. Ngayon, ang buong hotel at ang kalapit na lugar ay puno ng mga tao. Kabanata 1797. Nang marinig ito, halatang nabalisa si Homer. Nanlaki ang mga mata niya habang nagtatanong, "Anong sabi mo?" Nandyan din si Joan Benson. Oo, pinangunahan ni Master Benson ang kanyang mga tauhan at hinarap ang mga tauhan ni Fred sa ground floor ng hotel. "The situation at the scene is very uncertain right now," humihingal na sabi ng underling. Agad na gumuho ang ekspresyon ni Homer. Hinawakan niya ang likod ng kanyang mga kamay at bumaling kay Milo habang sinasabi, "Milo, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon?" Desidido talaga si Joan na tulungan si Philip. Nagkamali ba tayo ng galaw? Kung talagang magkalaban ang mga tao ni na Joan at Fred, siguradong babagsak ang Flower City sa isang sakuna. Ito ang huling bagay na gustong makita ni Homer. Kung iyon ang kaso, ang sitwasyon ay hindi makontrol. Malamig ang ekspresyon ni Milo, at sumimangot. Tumingin siya sa subordinate at nagtanong, "Ihanda mo ang sasakyan. Punta din tayo dun. Gusto kong makita ang sarili kong mga mata kung ano ang ibig sabihin ni Philip Clark na ito." Pagkatapos noon ay mabilis silang umalis sa villa at nagmaneho papunta sa vicinity ng hotel. Hindi sila bumaba ng sasakyan bagkus ay naupo sa loob, pinagtuunan ng pansin ang galaw sa harap ng hotel. Ang dalawang grupo ng mga tao ay lubhang kakaiba. Ang kapaligiran sa eksena ay talagang nasa bingit ng breakout. Ang dalawang grupo ng mga tao ay naghihintay lamang ng mga order. Tila balisang balisa si Homer at tinanong si Milo, "Milo, bakit hindi rin tayo bumaba? Kung hindi natin makokontrol ng mabuti ang sitwasyon at malalaman ito ng mga tao mula sa pangunahing pamilya, hindi rin tayo magiging madali." Ang pamilyang Donley ang namamahala sa buong Charbury. Ito ay desentralisado sa 7 rehiyon at ang bawat rehiyon ay pinamamahalaan ng isang sangay ng pamilyang Donley. Kung ang balanse sa Flower City ay masira dahil kay Homer, o isang hindi makontrol na sitwasyon ang lumitaw, si Homer ay tiyak na hahaharapin ng mga tao mula sa pangunahing pamilya. Sa oras na iyon, matatapos na si Homer Donley. Halatang naisip din ito ni Milo. Naging madilim ang kanyang mukha. After a moment of silence, he said, "Tingnan muna natin kung paano umusad ang sitwasyon. Kung hindi makakarating si Fred, maaari tayong mag-isip ng ibang plano." Tumanggong si Homer. Wala nang ibang pagpipilian ngayon. Bumalik sa tabi ni Philip.
Matamlay na tinitigan ni Joanne si Fred at ang iba pa, na seryosong nagsabi, Fred Abel, bibigyan kita ng 3 minuto para kunin ang iyong mga tao at umatras mula sa lugar na ito. Kung hindi, ako ang unang susunod sa iyo. Ngumisi lang si Fred. Joanne Benson, sa tingin mo ba ay kapakipakinabang para sa iyo na sabihin ito sa akin ngayon? Kami ang 6 na Panginoon ng Flower City. Sino ang dapat makinig sa kanino? Muli, para sa iyong kapakanan, bibigyan kita ng pagkakataong ibigay sa akin ang ngunit bahagi ng iyong teritoryo. Hindi kita hahabulin sa krimen ng pagtulong sa isang tagalabas laban sa mga tao ng Flower City. Ano sa tingin mo? Naplano ng mabuti ni Fred ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin niya nakakalimutang kikilan si Joanne. Gayunpaman, ngumuso lang si Joanne. Ang galit na ekspresyon ng mukha niya ay napalitan ng panunuya. Ang pagbabagong ito ng ekspresyon ay naging sanhi ng panginginig ni Fred habang malamig na nagtanong, anong tinatawa-tawa mo? Joanne chuckled and said, hindi ko na kayang magpanggap. Hiniling sa akin ni Young Master Clark na mag-artista ngunit hindi ko na talaga kaya. Sa sinabi nito, lumingon si Joanne at sinabi kay Philip, Young Master Clark, pasensya na. Umiling si Philip at sinabing, hindi na mahalaga. Dahil kinagat na ng mga isda, hindi na natin kailangan pang magpatalo tungkol sa palumpong. Pagkatapos nito, umupo si Philip sa tapat ni Fred at Sam Andel. May kiling intent sa kanyang mga mata, tumingin siya kay Fred at sinabing, Fred Abel, naghanda ako ng mapagbigay na regalo para sa iyo. Sana nagustuhan mo. Nakaupo pa rin si Fred sa sofa habang nakabukas ang mga braso habang ito. Ngayon, namutla siya sa takot dahil sa sinabi ni Joanne at Philip. Bam! Sinipa niya bigla ang coffee table, galit na bumangon, at tinuro si Philip. Sumigaw siya, damn it, you cocky little boy, sinusubukan mo ba akong takutin? Pagkatapos sabihin iyon, ikanaway ni Fred ang kanyang kamay at inutusan ang 5 tinyente sa likuran niya, ipaalam sa mga lalaki sa ibaba para kumilos. Hindi ako naniniwalang may kakaibang paraan ang isang batang mula sa labas ng bahay na tulad mo. Gayunpaman, kalahating minuto na ang lumipas matapos magbigay ng utos si Fred ngunit hindi kumibo ang 5 tao sa likod niya. Tahimik silang nakatayo sa gilid, walang pakialam na nakatingin kay Fred. Kabanata 1798, nakakunot ang noo ni Fred habang nakatalikod at umungol sa 5 tao, bingi ba kayo? Gumawa ng isang hakbang. Fred, natalo ka, walang magawa si Oscar Gibbs sa sandaling ito. Ang mga salitang ito ay nagpaparinig sa puso ni Fred. Sa mukha na puno ng pag-aalinlangan, ang kanyang tingin ay dumaan sa 5 tao habang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin na natalo ako? Pinagtaksil mo ako. Tumayo si Chris sa pagkakataong ito at tuwang-tuwa si Fred. Tila naging loyal pa rin si Chris sa kanya. Naisip niya ang mga naunang chismis at pakiramdam niya ay naudyukan sila ng iba. Dahil dito, natawa si Fred at sinabing, aba, loyal pa rin si Chris sa akin. Chris, mali ako sa nakaraan. Kapag natapos na ang bagay na ito, maaari kang bumalik. Gayunpaman, pagkasabi pa lang ni Fred nito, dumiretso si Chris sa kanya sa ilalim ng kanyang gulat na titig. Tumayo si Chris sa harap ni Philip, yumuko at sinabing, Young Master Clark, lahat ay nakaayos na at nasa iyo na. Napatulala si Fred. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Tinawag nga ni Chris na yung Master Clark, si Philip. Matagal na ba niya itong pinagtaksilan? Hindi pa tapos. Sunod-sunod na naglakad si Oscar, Madam Red, at ang 2 pa kay Philip. Napayuko sila at magalang na binati siya. Puff, galit na galit si Fred na muntik na siyang mamatay on the spot. Lahat ng kanyang 5 tinyente ay nagtaksil sa kanya. Kayo, kailan ninyo ako pinagtaksilan? Galit na galit si Fred, at puno ng panginginig ang mukha niya. Itinulak ni Chris ang kanyang salamin sa tungki ng kanyang ilong at sinabing, Fred, I told you earlier that you must reconsider this matter. Itinulak ka ni Milo Donnelly palabas para lang maging kanyan. Kung tungkol sa lakas at kaya ni Young Master Clark, malayo sila sa kakayahan ni Milo na harapin. Minamaliit ninyo si Young Master Clark. Naghahanap lang kami ng paraan. Napaungol si Fred sa galit. Well, after decades in Flower City, hindi ko akalain na matatalo ako sa kamay ng mga kasama ko.
Pero wag mong isiping outres ako dahil dito. Alam ko ang tungkol sa iyong ligaw na ambisyon at nakabuo ng maraming nakakatakot na puwersa sa paglipas ng mga taon. Dapat silang mag-ingat laban sa iyong ngunit tila kailangan kong ihayag ang mga ito ng maaga ngayon. Pagkasabi noon ay dali-daling nilabas ni Fred ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Kumanta, kumanta. Ang mabilis na jingle ng isang telepono ay biglang tumunog mula sa pintuan ng suite. Kinilig si Fred at tumalikod. Sa ilang mga punto, isang pangkat ng mga armadong mandirigma ang lumitaw sa pintuan. Itinulak nila ang ilang tao sa suite. Thud. Ang grupong ito ng mga tao ay napilitang lumuhad sa lupa. Sa tagpong ito, tuluyang natulala si Fred. Sila ang mga nakatagong puwersa na binuo niya sa nakalipas na 10 taon. Lahat sila ay mga first class na eksperto. Gayunpaman, sa oras na ito, sila ay nabunot ng kabilang partido. Fred Abel, ano pa ang masasabi mo ngayon? Malamig na tiningnan ni Philip ang maputlang si Fred. Kabanata 1799. Namumula ang mukha ni Fred sa sandaling ito. Nanginginig ang kanyang mga mag-aaral habang galit na nakatingin kay Philip at sa iba pa. Damn it, siya ay pumasok mismo sa bitag. Hindi niya inasahan na kahit ang mga nakatagong puwersa na inihanda niya sa loob ng 10 taon ay hinarap niya sa magdamag. Ngumisi si Fred at sinabing, talaga, hindi ka ordinaryong tao. Hindi ko akalain na ang isang makaranasang tulad ko ay mahuhulog sa bitag na inilatag ng isang junior na katulad mo. Pero wag mong isipin na matatakot ako sa iyo dahil nahuli mo lang sila. Ang hotel ay napapaligiran ng aking mga tao. Lahat sila ay makikinig sa aking mga tagubilin at kikilos ng naaayon. At most, magkakasama lang tayong mamamatay. Walang pakialam na umiling si Philip habang nakatingin sa galit na si Fred. Mamatay ng magkasama. Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. Naguguluhan si Fred. Yumigting ang kanyang ekspresyon habang nagtatanong, anong ibig mong sabihin? Nagkibit-balikat si Philip at sinabing, makikita mo mismo kung ano ang nangyayari sa paligid ng gusali. Naguguluhan si Fred. Dali-dali siyang pumunta sa bintana at tumingin sa ibaba. Napatulala siya agad. Sa ilang mga punto, maraming berdeng nakabaluti na truck ang lumitaw sa mga lansangan. Ang bawat isa ay puno ng mabigat na armadong mga mandirigma. Mabilis silang sumugod sa karamihan at pinigil ang lahat ng mga taong dinala ni Fred. Napatulala ang mga masasamang nakapaligid sa hotel nang makita nila ang mga armadong mandirigma na biglang sumugod, nalaglag ang panga sa pinangyarihan. Sa mga pelikula lang sila nakakita ng ganitong palabas. Kailan sila nakakita ng ganito sa totoong buhay? Takot na takot sila anupat nang hina ang kanilang mga paa at pilit nilang sinubukang tumakas. Gayunpaman, bumunot lang ng mga batuto laban sa riot ang mga armadong mandirigma at marahas silang binugbog. Ang ilan sa kanila na gustong gumamit ng puwersa ay natamba sa lupa sa pamamagitan ng kwitan ng mga ripple at nahulog sa isang patay na pagkahilo. Nagkagulo ang buong eksena. Nakita ni Fred na sunod-sunod na dinidiin sa lupa ang mga taong dinala niya. Sa loob ng 5 minuto, nalipol ang kanyang hukbo. Sa puntong ito, si Fred ay lubos na nataranta at nakahandusay sa sahig. Ilang dekada na siyang nasa Flower City ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong sitwasyon. Ito ba ay isang lakas na maaaring taglayin ng mga ordinaryong tao? Fred, ano sa tingin mo ang magiging kahihinatnan mo? Tumayo si Philip at inilagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Sa walang pakialam na ekspresyon, tumingin siya kay Fred na nakaupo sa sahig. Nanginginig si Fred, nakatingin kay Philip habang naghi-hysterical na sumisigaw, sino ka ba? Humalaklak si Philip at sinulyapan si Joan habang paalis ito sabay wave ng kamay. Napatingin si Joan sa papaalis na si Philip. Pagkatapos, lumingon siya, tumingin kay Fred, at nagising sinabi, hindi mo dapat malaman ang pagkakakilanlan niyang Master Clark, ngunit para sa iyong kapakanan, masasabi ko sa iyo na walang sino man sa Flower City ang maaaring maging kayang Master Clark. Kalaban. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya nagmamadaling gumawa ng hakbang ay dahil naghihintay siya ng ilang tao na kukuha ng sakit sa malaking larong ito ng chess. Kung ang kabilang partido ay hindi kumuha ng pain, gayon din. Kung ginawa nila, oras na para kay Chorbury na magkaroon ng pagbabago ng pagmamayari. Hindi tanga si Fred at agad na nalaman ang kahulugan sa likod ng mga sinabi ni Joan.
Talagang pinaplano ni Philip Clark na mag-strike out laban sa pamilyang Donnelly ng Charberry. Ang pamilya Donnelly, malamig na tanong ni Fred. Tumawa si Joan at sinabi sa kanyang nasasakupan, ilabas mo si Fred at alagaan mo siyang mabuti. Pagkasabi niyon, lumapit ang ilang kababata at binuhat ang napakataba na si Fred palabas ng suite. Samantala, tulala ang tatlong miyembro ng pamilyang si Donnelly habang nakaupo sa kanilang sasakyan sa ibaba ng hotel. Pinagmasdan nila ang mga tao ni Fred na ibinaba ng isang grupo ng mga armadong mandirigma na lumabas ng wala saan. Nakahawak sa likod ng kanilang mga ulo ang hanay ng mga tulisan habang sila ay nakasakay sa berdeng nakabaluti na mga truck. Milo, may nangyaring masama. Nawala si Fred. Kinabahan si Homer lalo na sa malamig na pawis sa kanyang mga palad. Kabanata 1800. Puno rin ng pagkabigla si Milo Donnelly sa sandaling ito. Naisip niya na higit na kaya ni Fred ang sitwasyon. Ngayon na nakita niya ang bahagi ng lakas ni Philip sa kanyang sariling mga mata, gayunpaman, ang kanyang puso ay puno ng pagkabalisa. Ang ganitong uri ng kakilakilabot na pamamaraan ay talagang hindi niya kayang harapin. Ang grupong ito ng mga mandirigma ay hindi isang bagay na madaling makuha ni Milo. Homer, huwag kang magpanik. Hindi pa naman out of our control ang sitwasyon, seryosong sabi ni Milo bago niya sinabi sa driver, bumalik ka muna. Kailangan nating gumawa ng isa pang plano. Pagkasabi noon ay mabilis na umalis ang sasakyan sa hotel. Pagkabalik ni Milo at ng iba sa villa, sobrang pangit ng mga ekspresyon nila. Si Homer ay tila nahulog sa isang pool ng tubig habang ang mga butil ng malamig na pawis ay natatakpan ang kanyang noo. Nagsimula na ring magpanik si Hector at sumigaw, Tay, ano ang dapat nating gawin ngayon? Darating kaya ang mga taong iyon at huhulihin tayo. Ayokong mahuli nila. Kailangan mo akong ipadala sa labas ng bansa. Hindi ako naniniwala na ang kapangyarihan ni Philip ay maaaring umabot sa ibang bansa. Smack! Galit na galit, bumangon si Homer, sinampal sa mukha si Hector, at sumigaw, manahimik ka, bastos. Lahat ng ito ay dahil sa iyo kaya kami napunta sa gulo na ito. How dare you talk to me about going abroad? Kung pwede lang, matagal na kitang pinaalis. Ngayon na ang aking mga asset sa bangko ay nagyelo, paano kita ipapadala sa labas ng bansa? Nataranta at napaungol si Hector. Nilinggan niya si Milo at sinabing, Tito Milo, bakit hindi natin kontakan ang pangunahing pamilya? Hindi naman nila tayo papansinin di ba? Kung tutusin, branch family kami. Napabuntong hininga si Milo. Hindi niya binalak na makipag-ugnayan sa pangunahing pamilya. Sa sandaling ito, biglang sumugod ang ilang katulong at nagmamadaling sumigaw, Master Milo, Chairman Donnelly, grabe. Ang aming kumpanya, pati na rin ang mga entertainment club at nightclub sa ilalim ng aming pamamahala, ay ni-raid na ngayon lang. Ano? Biglang tumayo si Milo. Tumaas ng isang oktaba ang boses. Tanong niya, ano ang nangyayari? Hindi ka ba nakipag-usap sa kanila ng maaga? Bakit may raid? Pinunasan ng katulong ang malamig na pawis sa kanyang noo at nagmamadaling sumagot, Master Milo, ang grupong ito ng mga tao ay hindi taga-Bulaklak. Dumating sila sa utos ng mga nakatataas at nagdala ng mga tao upang sakupin ang aming kumpanya at lahat ng lugar. Sinubukan naming makipag-ayos sa lugar, ngunit ito ay walang silbi. Nakakunot ang noo ni Milo habang nakatingin kay Homer. Sabay-sabay nilang sinabi, Philip Clark. Biglang nagring ang phone ni Homer. Sinulyapan niya ang caller ID at sumimangot kay Milo na nakakunot ang noo. Tumatawag siya, dapat ko bang sagutin? Nagnganga ang ngipin ni Milo at sinabing, sagutin mo. Gusto kong marinig ang gusto niyang sabihin. Nakakonekta ang tawag at naka-on ang speaker. Pinakalma ni Homer ang kanyang isip, nagtanong, Philip Clark, ano ba talaga ang gusto mo? Nagayos ka ba ng mga tao na agawin ang aming kumpanya at mga lugar ng negosyo? Sa kabilang dulo ng linya, ang mahinahong boses ni Philip ay nagsabi, oo, inayos ko ito. Ginawa ko lang ito para sabihin sa iyo na malayo ka sa pagiging katapat ko. Ibigay mo si Hector Donnelly o mamatay kasama niya. Are you trying to intimidate me? Hindi ako ganon kaduwag. Huwag kalimutan na kami ay mga miyembro ng pamilya Donnelly. Nasa likod pa rin namin ang malaking pamilyang Donnelly. Kung talagang pipilitin mo kami sa gilid, makikipag-ugnayan kami kaagad sa pangunahing pamilyang Donnelly.
Gusto kong makita kung hanggang saan ang maaabot ng iyong mga puwersa para maglakas loob na hamanin ang buong pamilya Donley. Galit na umuungal si Milo. Gayunpaman, mahinang sinabi ni Philip sa kabilang dulo ng linya, ang pangunahing pamilyang Donley. Excuse me, pero nakarating na ako. Gusto mo bang makita ang mga reaksyon ng pangunahing pamilya Donley sa ilang sandali? Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.